Nagsisimula ang anime kay Maaro Shirota, isang binata na mahilig sa simpleng buhay at ayaw sa gulo. Nang araw na yon, pauwi na siya nang makasumpong ng isang inabandunang itim na pusa at napagpasyahang alagaan ito. Iniisip na mas nakakabahala pang huwag gawin at pagsisihan na lang mamaya. Subalit, hindi niya alam na ang desisyong ito ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Kinaumagahan, makikita natin ang kanyang mga kaklase na nag-aatas ng gawain para sa nalalapit na pista. Bigla na lamang, isang kaklase na may berdeng buhok na si Sakuya Watanuki ang nagmungkahi na si Maaro ang dapat na manguna sa mga kasuotan. Nang mga sandaling yon, isang mabait na batang lalaking kayumanggi ang buhok na si Kuyuki ang nagpaalala sa kanila na hindi na nila dapat dagdagan pa ang mga responsibilidad ni Maaro dahil siya na ang namamahala sa paghahanda ng pagkain. Gayunpaman, ipinilit ni Sakuya na kaya naman yon ni Maaro. Bukod pa rito, nag-iisa siyang nakatira at namamahala sa lahat ng gawain sa bahay kaya siya ang pinakaangkop. Pagkatapos, pumasok si Maaro sa silid-aralan at nagtanong kung gaano pa katagal bago matapos ang pag-aatas ng natitirang mga responsibilidad. Nag-alok siya ng mga sample na cookies para makatulong sa kanilang pagdedesisyon. Kung alin ang ibebenta sa pista. Namangha ang lahat sa lasa. Kahit simple lang, para silang gawa ng propesyonal. Nakarinig ng mga papuri, sinabi ni Maaro na ang pagiging simple ang laging pinakamagandang pagpipilian. Bumalik sila sa usapan tungkol sa kasuotan, at nagtapos si Maaro na ang ideal na tao ay dapat marunong magtahi at may libreng oras, ibig sabihin siya mismo ang pinakaangkop. Nagdiwang ang mga kaklase niya dahil siya ang bahala sa mga pinakamahirap na gawain sa pista. Maya-maya, habang pauwi si Maaro kasama ang mga kaibigan, tinanong ni Kuyuki kung kaya niya ang lahat. Sinabi ni Sakuya na, ganyan na si Maaro noon pa man. Lagi siyang nauuwi sa paggawa ng mga gawain na ayaw ng iba. Paliwanag ni Maaro na may gagawa naman yun, at mas magiging magulo pa kung pag-aawayin pa sila. Nag-alok si Sakuya ng tulong dahil matalik silang magkaibigan mula pagkabata, pero tumanggi si Maaro dahil baka daw makasagabal lang ito. Kahit ganon, nag-aalok pa rin ang mga kaibigan niya ng tulong kahit sa simpleng pag-show shopping lang. Nag-aalinlangan si Maaro kung makakatulong nga ba sila. Sinasabihan siya ng mga ito na masyado siyang stricto, pero pinatutunayan nilang susuportahan nila siya. Mamaya, banili na ni Sakuya si Maaro na mag-ingat sa paligid ng tindahan malapit sa istasyon. May mga bulong-bulungan na may mga nakikitang vampira at mga biktima na may kagat sa leeg na walang dugo. Pero dahil si Sakuya ay kilala sa pagkukwento ng mga kwentong walang katotohanan, walang naniniwala sa kanya, kaya hindi pinansin ni Maaro ang babala at umuwi na. Habang papalapit sa kanyang apartment, iniisip niya kung okay lang ba si Kuro, ang pusa niyang iniligtas. Napansin niyang nakabukas ang TV sa sala at naghihinala siyang may magnanakaw. Nakita niya ang isang puting buhok na binatilyo na kumakain ng kanyang pagkain, kaya nagalit siya at susubukan siyang hampasin ng walis. Pero madali siyang nakaiwas. Nang lingunin niya, si Maaro ay natakot at nagtanong kung anong klaseng nilalang siya. Komento ng bata na si Maaro ay medyo marahas, kaya't natatakot siyang tignan ito sa mga mata. Sinubukan ulit siyang saktan ni Maaro pero natapilok ito sa kurtina, kaya't pumasok ang sikat ng araw sa silid. Bigla na lamang nag-anyo ang bata at naging si Kuro, ang pusa. Pagkatapos ay sinabi ni Kuro na siya ay isang mabait, malungkot na vampira lamang. Hinablot siya ni Maaro sa damit at pinagbantaan na itatapon sa bintana. Si Kuro naman ay kumapit ng mahigpit, nang hihingi na huwag sana niyang gawin yon dahil mamamatay siya sa sikat ng araw, kahit na immortal siya. Tinawag niyang malulupit at walang puso ang mga tao. Naalala ni Maaro ang mga sinabi ni Sakuya at tinanong kung iinumin ba ni Kuro ang dugo niya. Sumagot si Kuro na masyadong mahirap yun at tinanong kung may nagsabi na kay Maaro na masyadong maalam siya sa sarili. Ipinaliwanag niya na kailangan lang niyang maghintay hanggang paglubog ng araw, at hindi dapat banggitin ni Maaro ang pangalan niya habang nasa anyong tao siya. Sabi naman ni Maaro na hindi niya alam ang pangalan nito at tinawag lang siyang Kuro dahil akala niya ay pusa ito. Nang banggitin ang pangalan, isang di nakikitang tali ang sumulpot sa palso ni Maaro, nakakabit sa kwelyo ni Kuro. Bamantong hininga si Kuro, tinatawag si Maaro na masyadong tanga para maging normal. Muli siyang hinawakan ni Maaro at humingi ng paliwanag. Pero tamad na tamad si Kuro para pansinin ito.
Ipinaliwanag ni Kuro na siya ay isang serve amp, isang tagapaglingkod na vampira na makakainom lamang ng dugo ng kanyang amo at susunod sa kanila kahit gaano pa ka nakakainis ang mga utos. Aniya, pansamantala lamang ang nangyari, at kung hindi siya makakainom ng dugo ni Maaro sa loob ng 24 na oras, mawawala ang kontrata. Napagpasyahan ni Maaro na ang pinakamagandang gawin ay paalisin si Kuro bago matapos ang oras. Ngunit, natuklasan niyang may tali na ngayon ang pumipigil sa kanila para hindi masyadong lumayo, kaya hinayla niya pabalik si Kuro sa loob at sinabihan itong tumigil sa pagkalat ng kalat. Sinisi ni Kuro si Maaro na umaabuso sa mga cute na hayop at sinabing dapat ikakahiya ito ng mga magulang niya. Pagkatapos ay napagtanto ni Kuro na hindi pa niya nakikita ang mga magulang ni Maaro at nagtanong tungkol dito. Sinabi ni Maaro na namatay ang nanay niya sa aksidente sa kalsada noong bata pa siya, at ang tito niya ang nag-ampon sa kanya. Kung wala ang tito niya, hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Sabi ni Kuro na ngayon, naiintindihan kung bakit kinupkop ni Maaro ang isang maruming pusa na tulad niya at tinatawag siyang tanga dahil sa ugali nito. Sumagot si Maaro na hindi dapat reklamo yun. Sinabi ni Kuro kay Maaro na kanselahin ang mga plano dahil hindi sila pwedeng magkahiwalay ng matagal, pero hindi siya pinansin ni Maaro at kinaladkad siya. Nang makasama na niya ang mga kaibigan niya, sinabi niya sa kanila na ang pasang hawak niya ay isang vampira pala. Akala ng mga ito ay pagod lang siya dahil sa mga gawain sa pista. Tapos may isang kakaibang lalaking pink ang buhok ang sumulpot, at nagsabing gagawa siya ng magic act. Sinabi ni Ruzy na huwag silang papansin, pero ang lalaking pink ang buhok. Pinigilan sila ni Belkia at hiniling kay Maaro na hulaan kung bakit. Halata naman dahil siya'y hindi pinansin. Nagsitakbuhan ang lahat dahil sa takot. Tinangnan ni Maaro si Kuro kung ano ang nangyayari. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, nahila si Maaro ni Kuro dahil siya lang ang makakaaway kay Belkia. Kinagat ni Belkia ang leeg ni Ruzy at binigyan ng babala ang lahat na huwag siyang tatalikuran. Inutusan niya si Maaro na ibigay ang serve amp ng Cat Amaran, si Kuro, o kaya'y mangyayari sa kaibigan niya ang nangyari kay Ruzy. Nag-anyo ng tao si Kuro at sinipa si Belkia papasok sa isang tindahan, pero hinikayat ni Kuro si Maaro. Tumakas. Sa isang eskinita, pilit ni Maaro na hikayatin si Kuro na tumulong sa iba. Kung hindi ay papatayin ni Belkia ang lahat. Tumanggi si Kuro, at sinabing pagod na siya at wala ng lakas. Sawang-sawa na rin daw siya sa mga taong nagkukunwaring walang magawa at naghihintay na lang sa iba, kaya mas gusto niyang maghintay na rin. Sabi ni Maaro, kung ganyan ang pananaw niya, umalis na lang siyang mag-isa. Samantala, sasaktan na ni Belkia ang mga kaibigan ni Maaro, pero sumugod si Maaro sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya habang iniisip na ang mundo ay patuloy na gumalaw dahil mayroong laging handang tumulong. Hinugot ni Belkia ang kanyang espada para patayin si Maaro, pero umalalay si Kuro at tinanggap ang hampas, tulad ng pagligtas sa kanya noon ng tiyuhin ni Maaro. Napagtanto ni Maaro na siya at si Kuro na ang magiging tagapagligtas, kaya inalok niya ang kanyang braso at nakipagtipan. Kulang sa gana namang pumayag si Kuro at sinabing ang mga tulad ni Maaro ang pinakamahirap pakisamahan. Ngayong opisyal na silang magkasama, iniutos ni Maaro kay Kuro na talunin si Belkia. Nagbabala si Kuro na bilang kanyang katulong, lahat ng kanyang gagawin ay makakaapekto kay Maaro. Pagkatapos ay sumugot, at malubhang nasugatan si Belkia sa isang hampas lamang. Habang handa nang tapusin si Belkia ni Kuro, pinigilan siya ni Maaro. Hindi na makalaban si Belkia, at anumang karagdagang gawin ay responsibilidad na niya. Bumagsak si Belkia, at sumisigaw na kahit na matalo man siya, isang impyerno ng mga vampira ang mamamayani sa mundo. Pagkatapos ay naging parang manika na lamang siya. Binuhat ito ni Maaro at tinanong si Kuro kung patay na ba ito, ngunit nagsalita ang manika, na ipinapakita na buhay pa ito. Vampira rin pala ito. Tinanong ni Maaro kung bakit niya sinalakay si Kuro kung pareho naman sila. Sumagot si Belkia na siya'y naglilingkod kay Tsubaki, isang serve amp na ayaw sa mga tamad at hinahanap si Kuro. Sabi ni Kuro na wala siyang kilalang ganoon. Sabi naman ni Belkia na yun mismo ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ng kanyang amo at ng mga taong hindi siya nakikilala. Bigla na lang, nahimatay si Kuro dahil sa pagod. Nahulog din ang manika ni Belkia. Tanong ni Maaro kung ano ang nangyari.
Sagot ni Kuro na sobra siyang napagod sa pag-eehersisyo at sasakit ang katawan niya mamaya. Nang ibabaw ang ginhawa kay Maaro dahil bumalik na sa dati si Kuro, nakakatakot kasi ang anyo niya kanina. Tapos si Maaro din, nahilo sa sobrang pagod. Maya-maya, dumating ang mga awtoridad para mag-imbestiga. Sa malayo, isang lalaking may itim na buhok na nakasuot ng puting kimono ang nakangising nakakatakot habang pinanunood ang pangyayari. Episode 2. Kinaumagahan, nagising ang protagonist sa kanyang silid tulugan, lito kung bakit siya naroon dahil hindi niya maalala kung paano siya nakauwi. Kaya naisip niyang panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi. Kinarga niya si Kuro na natutulog sa anyong pusa sa kanyang bisig. Ngunit sinabi sa kanya ni Kuro na huwag na siyang guluhin dahil nanaginip daw ito na sa wakas ay mayroon na siyang magandang unan pagkatapos ng mahabang panahon. Agad na napagtanto ng pangunahing tauhan na totoo ang lahat ng kanyang naranasan. Maya-maya, nakita si Maaro na tumatakbo papasok sa silid-aralan, kung saan hinanap at tinanong niya si Rusei. Ngunit, si Sakuya, na may malungkot na ekspresyon, ay nagsabi sa kanya na hindi na kayanan ng kanilang kaibigan. Bigla namang pumasok si Rusei sa silid-aralan, at agad na napagtanto ni Maaro na binibiro lamang siya ni Sakuya. Bilang ganti, hinawakan niya si Sakuya sa leeg para maintindihan nito na hindi dapat pinaglalaroan ang ganoong mga bagay. Pagkatapos, tinanong niya si Rusei kung maayos na ito matapos ang sugat sa leeg. Si Rusei, sabi niya binanggit lang sa kanya na minor de edad na aksidente sa sasakyan lang yun, pero halos hindi nga siya nahagip ng sasakyan. Nabigla ang bida rito at sinabi sa kanila na inatake siya ng isang mangkukulam na vampira noong gabi bago yun. Komento naman ni Koyuki na nagsisimula na siyang maging katulad ni Sakuya sa mga kwento niya. Dagdag pa ni Rusei na wala naman siyang aksidente noong isang araw. Maya-maya, makikita si Maaro na naglalakad pa uwi mag-isa. Mukhang malalim ang iniisip niya sa lahat ng nangyayari dahil halatang may nagbura ng alaala nila. Bigla siyang nakarinig ng ingay na nagmumula sa kanyang. Binuksan niya ang kanyang backpack at nakita niyang palihim na pumasok si Belkia at nag-aagawan sila ni Kuro ng espasyo. Hinawakan ng protagonist si Belkia at tinanong kung ano ang nangyayari dahil walang nakakaalala sa nangyari kahapon. Sinabi ni Belkia na tigilan na siya nito o sisirain siya ni Tsubaki. Pero ang mga tao sa paligid ay nakikita lang ang ginagawa ng protagonist na kakaibang usapan sa isang manika. Pagkatapos, tinanong ng protagonist si Kuro kung kilala nito si Tsubaki. Sumagot si Kuro na hindi niya narinig ang pangalang yun at nagtataka kung bakit may gustong saktan ng isang mabuting pusa. Kagaya niya, bigla na lamang silang nalunok ng isang pulang espasyo at isang lalaking nakakimono ang sumulpot sa harapan nila, sinabing aliwin siya o magsisimula siya ng gyera agad-agad. Nang mga sandaling yun, si Belkia, na nasa bag pa rin ng protagonista, ay ibinalita ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw at binanggit pa na ang pusa sa balikat ng protagonista ay isang vampira. Inihagis ni Tsubaki si Kuro sa lupa at nag-anyo si Kuro bilang tao. Ginamit ni Tsubaki ang pagkakataon para makuha si Belkia. Pagkatapos ay tinanong niya si Kuro kung alam nito kung gaano karami ang mga serve amps at sumagot si Kuro na mayroong 7 lang. Ngunit itinuwid siya ni Tsubaki, na sinasabing ang bawat isa sa kanyang mga kapatid ay kumakatawan sa isa sa mga kasalanan at siya ang huli sa kanila na nilikha, na ang pangalan ay Melancholy. Nang marinig ito, napagtanto ng protagonist na marami palang kapatid si Kuro at nagtaka kung dahil ba ito sa pagiging pusa nito. Ipinagtanggol naman ni Kuro ang sarili, nilinaw na siya lang ang pusa sa kanila. Bigla na lang nag-anyo si Tsubaki na hayop at dahil sa anyo nito, naisip ng protagonist na aso ito. Bumalik sa dati nitong anyo si Tsubaki at, sinabing malupit ang komento, naging lobo siya. Pagkatapos, sinabi ni Belkia kay Melancholy na dahil sa protagonista, hindi niya nagawa ang misyon niyang puksain ang mga tao. Nang marinig ito, nagalit si Maaro at tinanong si Tsubaki kung totoo ang sinabi ni Belkia. Ipinaliwanag ni Tsubaki na ayaw niya lang sa mga tao. Sinabi niya sa protagonista na nagdudulot ito ng di kinakailangang problema, at pinaalalahanan siya na halos sirain na niya si Belkia dahil sa mga bagay na hindi niya nagustuhan. Binanggit din niya na daan-daang tao ang namamatay araw-araw sa Tokyo, kaya wala nang pakialam kung madagdagan pa ng ilan. Ang protagonista, sumasagot na hindi dapat gamitin ni Tsubaki yun bilang dahilan at dapat niyang ihinto ang pagsasangkot ng mga taong walang kinalaman dito.
Natatawa si Tsubaki dahil sa palagay nito ay walang kasangkot na iba. Lalo na dahil kay Kuro, lumingon siya kay Kuro at sinipa ito sa lupa. Pagkatapos, sinabi niya sa protagonist na ang layunin niya ay mapag-isa ang lahat ng kapatid niya, dahil matutuwa ang guro niya kung magkakasama silang muli. Ang talagang gusto niya ay makaramdam ng pagsisisi ang mundo. Tinangka ni Tsubaki na tapusin si Kuro, pero ipinagtanggol ni Kuro ang sarili gamit ang kanyang mga kuko. Nakita ito ng protagonist at sinubukang lapitan si Kuro para ibigay sa kanya ang dugo nito, ngunit tinanggihan ito ni Kuro, na sinasabing wala itong silbi sa sandaling iyon dahil sa sobrang pagod na siya. Hinapit ni Tsubaki ang leeg ng protagonist at sinabi sa kanya na walang nakakaintindi sa nararamdaman niya sa buong mundo, kaya't gusto niyang sirain ang lahat. Nababagot na lamang siya sa lahat. Noong mga sandaling iyon, nakarelate ang protagonist sa nararamdaman ni Tsubaki at naalala niya ang panahong kakalipat niya pa lang sa kanyang tiyo. Sinabihan siya ng kanyang tiyo na huwag munang pumasok sa paaralan kung hindi pa siya handa, ngunit tiniyak ni Maaro sa kanyang tiyo na ayos lang siya. Pagdating sa klase, tinanong siya ng kaibigan niyang si Kikuyo kung gumagaling na ang pakiramdam niya matapos ang nangyari sa pamilya niya, pero iniiwasan ng pangunahing tauhan ang usapan. Pagkatapos ay dumating si Ryusei para yayain siyang maglaro ng soccer. Ngunit sinabi niya sa kanila na kailangan na niyang umuwi agad. Maya-maya, dumating ang tiyuhin niya sa apartment at nakita si Maaro na nakahiga sa sahig, walang malay. Lumapit ang tiyuhin niya at tinanong kung may nangyari ba sa eskwelahan. Sumagot si Maaro na kabaliktaran ang nangyari. Mababait ang lahat, at niyaya pa nga siyang maglaro, pero hindi niya alam kung bakit parang wala siyang gana sa kahit ano. Sinabi ng tiyuhin niya na kailangan niyang magbigay isang pangalan sa mga nararamdaman na yun para harapin at malampasan ang mga ito. Pagkatapos, inuulit ni Maaro ang mga salitang iyon kay Tsubaki. Sinabi niya rito na wala siyang makita man lang nakawili-wili dahil hindi niya kinakaharap ang emosyon niya. Dagdag pa niya, pakiramdam niya ay hindi siya nauunawaan dahil iniiwasan niyang harapin ang katotohanan. Nang marinig ito, sinabi ni Tsubaki na marahil tama si Maaro, at kaya niya gustong magsimula ng isang alitan, dahil tingin niya ay paraan din iyon ng pakikipag-ugnayan. Agad na binigyan siya ni Maaro ng babala na kung susubukan nitong gumawa ng anumang bagay, siya mismo ang pipigil dito. Kaya, aniya, ang kailangan lang nitong gawin ay bigyan ng pangalan ang nararamdaman, at saka susundin ni Tsubaki ang lahat ng sasabihin niya. Napangiwi si Tsubaki, at sinubukang saktan si Maaro, pero sumangga si Kuro para protektahan siya. Pagkatapos, pareho silang biglang napadpad sa eskinita malapit sa istasyon ng tren. Sunod, isang batang lalaking may itim na buhok, si Arisuan Misono, ang ikapitong serve-amp, ang sumulpot at inutusan silang sumama sa kanya. Dahil wala silang nagawa, sina Kuro at ang bida ay sumama sa kanya sa sasakyan papunta sa bahay ni Misono. Pagdating nila, nagulat si Maaro sa layo ng bahay mula sa pasukan. Nang malapit na, sa silid ni Misono, umupo siya at sinabi kay Maaro na maghintay muna dahil pagod na siya. Nagtaka si Maaro dahil biglang may sumulpot na upuan para kay Misono at sinabing imposible naman siyang mapagod, 5 minuto pa lang silang naglalakad. Nang mga sandaling yon, may isang tinig na nagpaliwanag na mahina ang pangangatawan ni Misono. Laminggalinga si Maaro at napagtanto na nanggagaling ang tinig sa isang paru-paro na nakapatong sa buhok ni Misono. Nang mapansin ito ni Misono, itinaboy niya ito at sinabihan na niya itong huwag umupo sa ulo niya. Pagkatapos, ang paru-paro ay nag-anyo ng isang gwapong lalaki na nag-alok na gawin ang anumang maisip ni Maaro. Agad, sinaktan siya ni Misono at sinabihan na magbihis ng maayos at tumigil sa pagiging bastos. Pagkatapos ay ipinakilala niya ito bilang si Lily, ang *serve-amp* ng pagnanasa. Pumasok sila sa gusali. Ngunit bigla silang kinulong ni Misono sa isang silid. Sinabihan niya silang maging mga alipin niya para matalo nila si Tsubaki. Ngunit tumanggi ang protagonista, kaya napilitan si Lily na sugurin sila dahil sa utos ni Misono. Nakawala ang pangunahing tauhan kasama si Kuro na nasa anyong pusa, pero nagkamali sila ng pinto at napunta sa bakuran ng mansyon. Doon, nakakita si Maaro ng maraming bata at inakala niyang mga anak yun ni Lily, kaya pinuna niya ito ng malakas. Na kahit siya ang serve-amp ng pagnanasa, ang pagkakaroon ng napakaraming anak ay di mapagkakatiwalaan.
Nang mga sandaling yun, si Lily ay sumulpot sa kanyang likuran at sinabing ang mga batang iyon ay kanyang mga subclass. Ipinaliwanag niya na ang mga subclass ay mga vampirang nilikha ng mga serve amp, at ang mga taong pinapatay ni Tsubaki ay kahawig ng mga batang iyon. Sa katunayan, 2 na sa kanyang mga tauhan ang napatay ni Melancholy noong linggong yun. Pagkatapos, dumating si Misono kasama ang 2 babaeng subclass ni Lily at sinabing kaya niya kailangan ng tulong ni Maaro para matalo si Tsubaki. Kaya naunawaan ni Maaro na ang tunay na nais ni Misono ay ang kanyang tulong, ngunit dahil sa kanyang pagkatao, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Misono na simula ngayon, tutulungan na niya ito bilang kaibigan. Pauwi na siya nang makasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Sakuya, na nagtanong tungkol sa pusa sa kanyang bag. Sumagot si Maaro na isang ordinaryong pusa lang yon na kanyang napulot kamakailan. Nang marinig ito, tinanong ni Sakuya kung may tinatago ba siya, pero sinabi ni Maaro na wala, ayos lang ang lahat. Pinaalalahanan siya ni Sakuya na maaari siyang umasa sa kanya kung sakaling may mangyari. Pagkatapos noon, si Sakuya, sumama siya sa isang tindahan para bumili ng wristband. Nang pipili na si Maaro, sinabi ni Sakuya na nakabili na pala siya bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos nilang magpaalam, nakita natin na may susugod kay Sakuya. Kinaumagahan, sina protagonist at Kuro ay nakita nating nakikipagkita kay Misono. Pagkatapos, tinanong ni Misono si Maaro kung may dala na siyang panlaban, na ikinaguluhan ng protagonist dahil napagtanto niyang wala pala siyang gaanong alam tungkol sa mga vampira. Nang mga sandaling yon, si Misono, lumingon kay Kuro at sinabing wala nang gaanong aasahan sa serve amp ng Catamaran. Sumagot si Kuro na dapat natigilan na nila ang mga komplikadong usapan at humanga na lang sa anyong pusa niya. Agad silang parehong nagsabi sa kanya na gawin na ang trabaho at huwag nang umiwas sa issue. Pagkatapos nito, tinanong ni Kuro si Maaro kung gusto nga ba niya ng armas, kung saan sumagot naman si Maaro na kung makatutulong ito sa pagprotekta sa iba. Oo, kailangan niya. Kaya pumayag na si Kuro na bigyan siya ng armas, pero pinagsarado muna niya ang mga mata ni Maaro. Nang marinig ito, humingi ng paliwanag si Maaro at nagsabi na maghintay muna si Kuro. Ngunit, hindi siya pinansin ni Kuro. Bigla na lamang, napadpad si Maaro sa isang lugar na parang nasa pantasya, kung saan sinalubong siya ng isang manika na natahi ang bibig. Binigyang diin ng nilalang na ito ang pagiging bahagi niya kay Kuro at ang pagiging tagapangasiwa nito sa kapangyarihan ni Kuro. Pagkatapos ay dinala siya nito sa isang tambak ng mga regalo at hinikayat na pumili ng isa. Bago pa man siya pumili, binigyan siya nito ng babala na walang pagbabalik kapag nagdesisyon na siya at dapat daw ay sumasalamin ng balot sa tunay niyang pagkatao. Dahil sa pag-iisip, pinili ni Maaro ang pinakasimpleng pambalot, at nang buksan niya ito, isang Wallace Tambo ang sumulpot sa kanyang kamay. Pagbalik sa totoong mundo, lahat ay tinitingnan ng natanggap nilang armas at si Kuro, nakangiti, ay nagsabi na hindi siya nagulat. Mula ng unang pagkikita nila, sinubukan siyang hampasin ni Maaro gamit ang Wallace. Pagkatapos ay minarkahan ng bagong armas sa pulso ni Maaro, kaya naisip niyang takpan ito gamit ang wristband na regalo ng kaibigan. Sa ibang lugar, sina Tsubaki at Belkia ay nasa isang restaurant nang biglang sumulpot si Tsukuyo na may dalang isang tao. Nagtakbuhan ang mga customer dahil sa takot. Kalaunan, nalaman na isa pala si Tsukuyo sa mga subordinate vampire ni Tsubaki. Pagkatapos ay tinanong ni Tsubaki kung hindi na ba siya nag-aalala na malaman ng mga kaklase niya. Siya ay isang vampira. Sagot ni Tsukuyo na wala na siyang pakialam, dahil kinapopootan niya ang mga sinungaling. Tinutukoy si Maaro, na nagsinungaling sa kanya tungkol kay Kuro. Mamaya, nahihirapan si Maaro na gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Misono na dapat ay makokontrol niya muna ang kakayahan niya bago pa man isipin ang pakikipaglaban. Kaya tinanong ni Maaro si Kuro kung may paraan para magamit ang sandata. Sinabi ni Kuro na tawagan siyang muli kapag nagawa na niyang gamitin yon. Nang mga sandaling yon, nagmungkahi si Lily na dapat munang magkaroon si Maaro ng malinaw na imahe kung bakit niya gustong magkaroon ng kapangyarihang iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kulang ang kanyang serve amp dahil kulang sa determinasyon si Maaro mismo. Doon napagtanto ni Maaro na tila lagi na lang nagpapahubad si Lily dahil gusto ni Misono na makawala sa isang bagay. Nang marinig ito, nilinaw ni Misono na natural lang kay Lily yon.
Matapos maayos ang pagkakaunawa, napaisip si Maaro kung bakit nga ba niya gustong magkaroon ng kapangyarihan. Naalala niya na nagsimula ito sa kagustuhan niyang protektahan ang mga kaibigan niya. Bigla siyang lumingon kay Misono at sinabing ipapakilala niya sila sa susunod. Ngunit sumagot si Misono na dapat niyang itigil ang mga walang kwentang iniisip. Ang nagbubuklod sa kanila ay ang pagka-rival nila kay Tsubaki. Ipinaliwanag ni Maaro na hindi niya nakikitang dahilan kung bakit hindi rin maaaring maging kaibigan ni Misono ang mga kaibigan niya. Gusto niyang protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya, at sino mang pumihil ay matatalo gamit ang kanyang kapangyarihan. Nang mga sandaling yon, humingi siya ng suporta kay Kuro, pero sinabi ni Kuro na nakakapagod ang pag-alala roon at susundin na lang niya ang utos. Naisip ni Maaro na kulang sa pagsasarili si Kuro. Bigla na lamang nagliwanag ang marka sa kanyang palso na hugis Wallace, kaya tinanong niya si Misono kung ano ang ibig sabihin nito, pero habang sasabihin pa lamang niya. Sumagot, 9 na ng gabi at nakatulog na si Misono. Tinanong ni Maaro si Lily kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Lily na laging natutulog si Misono sa oras na yun, kaya kailangan siyang tanungin ulit sa ibang pagkakataon. Mamaya, makikita natin si Maaro sa paaralan, nag-aalala dahil ilang araw nang absent ang kaibigan niyang si Sekuya. Tinawagan na niya ang bahay nito pero walang sumasagot, kaya sinabi niya sa mga kaibigan niya na pupunta siya sa bahay ni Sekuya para kamustahin ito. Mamaya pa, makikita natin si Maaro na palabas ng isang convenience store, na may dala siyang bandehado ng pagkain, bago pa man ito subukang kainin ni Kuro. Binalaan siya ni Maaro na hindi iyon para sa kanya, para iyon kay Sekuya. Pagkatapos ay tinanong ni Kuro kung si Sekuya ba ang palabirong kaibigan niya at komento niya na sa palagay niya ay hindi sila magkakasundo ni Misono dahil sa ugali nito. Bigla na lang napagtanto ni Maaro na hindi niya alam kung saan nakatira si Sekuya, kahit na naaalala niyang nakadalaw na siya sa bahay nito ng maraming beses. Ngunit, habang mas pinipilit niyang alalahanin ang kaibigan niya, mas lumalabo ang mga alaala niya. Nang mga sandaling yon, nang makalapit si Sekuya sa likuran niya, bago pa man mahawakan si Maaro, naramdaman na nito ang presensya niya. Habang magsasalita pa lang sana si Sekuya, sumingit si Maaro at tinanong kung bakit ito hindi pumapasok sa klase. Sumagot si Sekuya na inatake siya noong nakaraang mga araw at natatakot lumabas ng kwarto. Hinawakan ni Sekuya ang braso ni Maaro at hinayla siya papasok sa isang eskinita. Doon, nalaman nilang patibong pala yun. Pareho sina Maaro at Kuro na nahawakan ng mga lubid na bumaba mula sa itaas. Pagkatapos ay dumating si Belkia at nagpapakita na si Sekuya ay isang vampira. Hinahamon ni Sekuya si Maaro na hulaan kung alin sa mga alam niya ang totoo, dahil maaaring itinanim niya ang mga alaalang iyon sa loob lamang ng 5 minuto. Ngunit ayaw maniwala ni Maaro na ang kanyang matalik na kaibigan ay isang vampira. Bigla na lamang sinalakay ni Belkia si Maaro at si Kuro para protektahan siya, tinanggap ang atake. Pagkatapos nito, sinabi ni Sekuya na mas madali kung kasinungalingan lang ang lahat. Pero ang totoo ay vampira nga siya. Pinagsisisihan niyang si Maaro ang nakakita kay Kuro na pusa, dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kinailangang magsinungaling si Sekuya at magkaibigan pa rin sana sila. Sinabi ni Maaro na ginawa niya ang lahat para protektahan sila, pero sinabi ni Sekuya na hindi na niya ito mapagkakatiwalaan. Pumili siyang magsinungaling, at ang pinakaayaw niya sa mundo ay ang mga sinungaling. Nang mga sandaling yon, tinitigan ni Maaro si Kuro, umaasa na susugod ito sa kanya at iinumin ang dugo niya para maayos ang sitwasyon. Ngunit sinabi ni Kuro na walang saysay ang pag-inom ng dugo niya ngayon. Ang mga vampira ay sumisipsip ng determinasyon sa dugo ng kanilang Eve, at sa ngayon ay kulang si Maaro sa ganoong lakas ng loob. Bigla na lamang, ang mga lubid na nakatali kay Maaro, at nakikita natin na dumating si Misono para tumulong. Nagkagulo sila ni Sekuya, pero minamaliit ni Sekuya si Misono, akala niya walang silbi si Eve kung wala ang kanyang katulong. Samantala, sinisikap ni Belkia na mahuli si Misono, pero naipakita ni Misono ang kanyang plano at tinuruan niya si Maaro kung paano gamitin ng tama ang isang armas. Pagkatapos, may lumitaw na upuan na pumihil kay Belkia. Habang ginagaya ni Lily ang paghiwa ng lalamunan, ipinaliwanag ni Misono na kaya nilang pigilan ang sinumang maipit sa pagitan nila ni Lily, dahilan para mawalan nito ng malay. Matapos nilang matalo si Belkia, naghahanda na silang harapin si Sekuya,
pero pinigilan sila ni Maaro. Sinabi nitong kaibigan niya si Sekuya, at bigla na lang, si Belkia ay tumayo na parang isang manika at pinutol ang paa ni Lily. Samantala, sinugatan ni Sekuya si Misono, at sinubukan siyang protektahan ni Lily gamit ang natitirang lakas nito. Pagkatapos, sinabi ni Sekuya na hindi niya sinadyang linlangin sila, pero hindi rin naman daw niya sinabing mag-isa lang siya. Mula sa isang malapit na gusali, isang babaeng nagngangalang Otojiri ang sumiwalat na kumokontrol sa mga tao gamit ang mga sinulid na parang mga manika. Pinagmamasdan din ni Tsubaki ang lahat mula sa malayo kasama siya. Ngunit ang layunin niya ay alamin kung si Maaro nga ang susi, at gusto niyang masaksihan ang mangyayaring pagkadismaya. Samantala, tinatakot ni Sekuya si Maaro gamit ang kutsilyo, sinasabing ang plano niya ay makasama lamang siya. Pero dahil sinira ni Maaro ang lahat, kailangan na niya itong patayin. Bigla na lang may bamulong sa tenga ni Sekuya, isang babaeng may berdeng buhok, na huminto na sa pagsisinungaling, kaya nagulat siya at laminggalinga. Pagkatapos nito, nakita natin na gumaling na si Kiro sa mga sugat niya at sinabi kay Maaro na tumakas na bago pahuli ang lahat. Ngunit, sabi ni Maaro na hindi niya pwedeng hayaan na ganito lang ang sitwasyon. Agad niyang iginalaw ang kanyang sandata at inatake si Sekuya ng ilang beses. Pero halata ang pag-aalinlangan ni Maaro, at ang kanyang sandata ay nagsisimulang mawala. Pagkatapos, nakita natin na sa loob ni Kiro, ang manika na kumokontrol sa kanyang kapangyarihan, ay sinisisi siya sa kalagayang emosyonal ng pangunahing tauhan. Sinabi nito na kung hindi sana sila pumasok sa buhay ni Maaro, wala sana sa mga ito ang nangyari, at nasa bawat pagkilos niya, ang mundo ay nagiging wasak. Sa gitna ng pag-aalala, si Kiro ay napuno ng negatibong emosyon ni Maaro at pinilit ang sarili upang inumin ang dugo niya. Ngunit dahil sa nakal-alasong emosyon ng dugo, isang nilalang na tulad ng manika sa loob ang lumabas mula sa likod ni Kiro. Nagsimulang umapaw ang itim na likido, at nagbantay itong lunurin ang lahat. Dahil dito, sinubukan ni Sekuya na iligtas ang protagonist at ipinaliwanag na sinabi niya ang lahat ng masasakit na yon dahil gusto niyang tapusin na siya ni Maaro, para mautusan niya si Kiro na hanapin siya at mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makatakas. Ngunit, pinigilan siya ni Arairi gamit ang kanyang mga sinulid at nagbabala sa kanya na ang pagliligtas sa kalaban ay isang problema. Bigla na lang, isang lalaking may mga paper bag sa ulo ang sumulpot at binaril si Kiro sa likod, dahilan para mapahina siya at mapabagsak sa lupa. Pagkatapos ay tumalon ito sa likod ni Kiro at pinagbabaril hanggang sa maging pusa na ulit si Kiro. Lumapit naman ang lalaking nakamaskara kay Sekuya para tapusin na ito, pero iniligtas siya ni Arairi gamit ang kanyang mga sinulid. Bago umalis, sinabi niya kay Sekuya na kailangan na nilang umalis kaagad. Nang mga sandaling yon, sinubukan namang sumunod si Maaro, pero si Sekuya ay nawala kasama ng iba. Bago umalis, isinauli niya ang wristband na binigay sa kanya ni Maaro noong mga nakaraang araw. Bigla na lang, dumating ang isa sa mga katulong ni Misono at dinala si Maaro sa ospital, sa tulong ni Lily. Maya-maya, nakita natin ang isang lalaking may blonde na buhok na nagsabi kay Maaro na ang lalaking may takip sa ulo ay ang servant ng inggit, at siya ang Eve nito. Pagkatapos ay iminungkahi niyang putulin ni Maaro ang kontrata niya kay Kiro. Tinatanong ni Maaro kung bakit niya sinasabi yon. Sumagot ang Eve na naisip niya. Maaaring nagsisisi si Maaro dahil sa sandaling mawala ang kontrol niya sa kapangyarihan niya o matakot siya rito, lubos siyang malulupig ng mga servants. Dagdag pa niya na pwedeng makipag-ugnayan sa kanya si Maaro kung sakaling maramdaman niya yon, at may kapangyarihan siyang ibalik ito sa pagiging isang normal na estudyante. Nang maglaon, umuwi si Maaro para magpahinga. Lumapit si Kiro sa kanyang kwarto, at nag-alala si Maaro, tinanong niya kung gumaling na ito sa mga sugat. Sumagot si Kiro na oo, dahil mabilis ang paggaling ng mga vampira. Pagkatapos ay tinanong ni Kiro kung nagsisisi ba si Maaro na nasa buhay niya ito, pero si Maaro, na pagod na, ay humiling kay Kiro na hayaan na siyang magpahinga, kaya bumalik si Kiro sa kanyang silid. Iniisip na isa siyang pabigat. Kinaumagahan, lumabas si Maaro para bumili ng mga grocery, ngunit bigla niyang nakita si Tsubaki na nakaupo sa isang Japanese restaurant. Determinadong makausap ito, pumasok siya at tinanong kung bakit naging subclass niya si Sekuya. Ipinaliwanag ni Tsubaki na may nakakatandang kapatid si Sekuya na isang araw habang naglalaro sila sa parke,
Sinabihan siya na huwag lalabas ng kanyang silid kahit anong marinig niya. Nang gabing yun, narinig ni Sakuya ang kanyang kapatid at mga magulang na nag-uusap sa balkonahe. Bigla, tinanong ng kapatid niya ang mga magulang. Nangako na hindi sasaktan si Sakuya kung sasang-ayon itong tumalon. Nang mapagtanto ni Sakuya ang plano ng kanyang mga magulang, tumakbo siya para pigilan sila, ngunit huli na. Nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid na babae sa lupa. Pagkatapos, sinabihan nila siya na kapag dumating ang pulis, kailangan niyang sabihin na nadulas lang ang kapatid niya habang naglalaro. Kung hindi, siya naman ang mapapahamak. Yun ang unang kasinungalingang sinabi ni Sakuya, at nakakuha ang pamilya niya ng malaking halaga mula sa insurance dahil sa pagkamatay ng kapatid niya. Naghihinala ang mga kapitbahay na may kakaibang nangyayari sa bahay, pero walang gustong makialam, kaya't nagsinungaling din silang lahat. Kaya, tulungang tinakpan ng buong lungsod ang katotohanan, at 6 na taon nang lumipas, napilitang ulitin ni Sakuya ang kahawig na trahedya. Ipinaliwanag din ni Tsubaki na nabubuo ang mga subclass kapag ang isang taong nasa bingit ng kamatayan ay uminom ng dugo ng isang alipin, na nagpipilit sa subclass na walang pasubaling sumunod sa mga utos ng kanilang Panginoon. Bago pa makasagot si Maaro, pinigilan ni Tsubaki ang oras sa restaurant at sinabing napansin niya si Kuro sa bag ni Maaro at nadama ang intensyon nitong pumatay. Gayunpaman, nilinaw ni Tsubaki na ayaw niya ng gulo, kaya umalis siya agad. Pagkatapos, nang hinayang si Maaro dahil hindi siya nag-alala tungkol sa kaibigan niyang si Sakuya, naanggakuan niya ito para maprotektahan mula sa mundo ng mga vampira, hindi niya alam kung gaano ito kasasakit. Naalala niya ang isang pangyayari noong bata pa siya kung saan nag-away sila ng mga kaibigan niya. Sinabi sa kanya ng kanyang tiyo na hindi mahirap makipagkasundo sa isang tao. Kailangan lang ng determinasyon na ituring ang taong yun na kaalyado, kahit ano pa man ang mangyari. Sa huli, ang paniniwala sa sarili ang pinakamahalaga kapag sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Nang magbalik si Maaro sa paaralan, sinabi ng mga kaklase niya na lumipat na si Sakuya sa ibang paaralan. Ngunit, nagkomento si Ryusei na kahit na naaalala niya ang ugali ni Sakuya, hindi niya maalala ang mukha nito, na kinabahala niya dahil nag-aalala siya kung makikilala niya ba ito sa nalalapit na pista ng paaralan. Samantala, nakikita natin na si Misono ay mabilis gumaling sa ospital nang sabihin sa kanya ni Lily na gustong dumalaw si Maaro. Nagdesisyon si Misono na mas mabuting huwag nang pumunta si Maaro, pero nagpapadala na si Lily ng mapa ng ospital. Dahil dito, napilitan si Misono na basahin ang mensahe ni Maaro at sumagot na hindi naman gaanong malubha ang mga sugat niya at tatawagan niya ito mamaya. Pagkatapos, nakaramdam siya ng hiya dahil sa ginawang nagbigay ng dramatikong pagdating sa gitna ng labanan ngunit hindi na protektahan si Maaro, kaya sinabi niya kay Lily na gusto niyang lumakas pa. Dumating ang araw ng pista ng paaralan, at nagpakita si Sakuya nang hindi nakikilala. Bigla na lang, dumaan ang mga dating kaklase niya nang hindi siya nakikilala. Pagkaalis nila, lumingon siya at napansin niyang may hawak silang karatula na nagsasabing hinihintay nila siya. Nang mga sandaling yun, may pamatong na lumilipad na pusa sa mukha niya, at si Maaro ay tumakbo papalapit sa kanya. Nakita ito ni Sakuya kaya sinubukan niyang tumakas, pero si Maaro, hahabulin siya ng walang pag-aalinlangan. Hinihingi ni Sakuya kay Maaro na pakawalan siya, pinaalalahanan nito na sinubukan nitong saktan siya at ang kaibigan niya. Pero sinabi ni Maaro na alam niyang minor injuries lang ang natamo ni Misono at si Sakuya pa nga ang unang sumubok na iligtas ito. Pinipilit ni Sakuya na magkaaway sila, pero sinabi ni Maaro na kahit ano paman, magkaibigan pa rin sila. Inilabas na ni Sakuya na ang pagkakaibigan nila noong bata pa sila ay gawa-gawa lamang at 1 taon pa lang silang magkakilala. Nagsisinungaling pala siya, sumagot si Maaro na kahit na ganun, masayang-masaya naman ang 1 taon na yon. Ipinaliwanag ni Sakuya na hindi na pwedeng bumalik dahil hindi na siya tao. Bigla na lang tumalon si Sakuya mula sa gusali, at walang pag-aalinlangan na sumunod si Maaro. Bago pa sila makalan sa lupa, tinawag ni Maaro ang kanyang Wallace, at pareho silang lumipad sa himpapawid. Pero dahil unang beses lumipad ni Maaro, mabilis silang bumagsak sa mga puno. Pagkalan sa lupa, ang tensyon sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Ikinwento ni Sakuya na noong bata siya, nakonsensya siya dahil sa nangyari sa kanyang kapatid at naniniwala siyang siya dapat ang namatay kapalit nito. Doon na lumitaw si Tsubaki at sinabi sa kanyang wala siyang kasalanan.
Nangako siyang babalik siya sa tamang panahon, at tinupad niya ang pangako niya. Bago mamatay si Sakuya, iniligtas siya ni Tsubaki. Kaya ayaw maging kaibigan ni Sakuya. Nakaatang siya kay Tsubaki at hindi siya maaaring sumuway. Nangako si Maaro na dadaluhin niya ang serve amp ng kalungkutan para maging malaya si Sakuya. Nagbigay ito ng pag-asa kay Sakuya, pero sabi pa rin niya na hindi sila pwedeng maging magkaibigan. Habang papalayo na siya, sinabi ni Maaro kay Kuro na gusto niyang lumakas kasama siya, para matalo nila si Tsubaki ng magkasama. Samantala, inaalala ni Sakuya ang mga alaala nila ni Maaro at nakaramdam ng matinding. Nagpapasalamat na natagpuan siya ni Maaro nang siya'y lubos na nangangailangan ng tulong. Kinaumagahan, dumating ang isang liham sa bahay ng protagonist, ngunit nang tangkaing buksan, hindi niya magawa, kaya determinado siyang malaman kung ano yun. Ibinigay niya ito kay Kuro upang tingnan kung matutulungan siya nito. Nang makita ni Kuro ang simbolo sa sobra, agad niya itong kinuha at sinabing kalokohan lang siguro yun. Kalaunan, nalaman nating alam na ng lahat sa paaralan si Kuro sa anyong pusa at patuloy na binibigyan ng pagkain. Gayunpaman, ang mabilis niyang mga reaksyon kapag kinakausap siya ay nagdududa sa ilang kaklase kung siya nga ba ay pusa o tao. Sa huli na, habang pauwi galing paaralan, sinaway ng protagonist si Kuro dahil sa pagiging masyadong mapagtiwala. Binabalaan siya na hindi mo alam kung sino ang maaaring isang vampira na nagkukunwari, kaya hindi dapat magtiwala sa kahit sino. Nang marinig ito, umikot si Kuro sa kamay ng protagonist at sinabing huwag mag-alala sa mga bagay na yon at humanga na lang sa kanyang kagandahan. Pauwi na sila nang makasalubong nila ang isang pista, at binanggit ng protagonist na dati siyang pumupunta rito kasama ang kanyang tito noong bata pa siya. Bigla niyang napagtanto na wala na si Kuro sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niyang napadpad na si Kuro sa pista at bumili ng kung ano-anong pagkain. Di pa umabot ng 1 minuto, nakain na ni Kuro lahat ng handog ng pista. Nang maglaon, umupo silang dalawa sa pasukan ng pista, naghihintay ng paputok. Nang mga sandaling yon, may lalaking nakasutang lumapit at nagsabi na may nakita siyang pilak na malite pero hindi niya alam kung saan ang lost and found, kaya pakiusap niya na dalhin na lang doon. Sinabi ng bida kay Kuro na mabilis lang siya at pinagbili na maghintay doon mismo. Papunta sa lost and found, may nakasalubong siyang matangkad na bata na may buhat na kabaong sa likod. Sabi ng bata, may hinahanap siya, at ang bida ay sasagat na pupunta siya sa opisina ng pista. Iminungkahi niyang sumama ang kasama para makapagpaabot siya ng anunsyo sa mikropono hinggil sa kaibigan niya. Ngunit hindi maiwasang mapatitig ang bida sa malaking kabaong at nagtanong kung ano ang laman. Kalmado namang sumagot ang bata na may dala siyang vampira. Bigla, sa di kalayuan, may narinig na malakas na pagsabog, kasunod ang mga sigaw ng mga tao na may sumabog na pilak na melita. Napagtanto niyang may hawak din siyang ganoong melita na malapit ng sumabog. Nagpanik ang bida, pero nag-alinlangan, hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ang batang kasama. Sa huli, napagpasyahan niyang mas mabuting magtiwala na ngayon, at kung maloloko man siya, mag-iisip na lang siya ng paraan mamaya. Dahil doon, agad niyang tinawagan si Kuro, na uminom ng kaunting dugo niya. Nagpakawala sila sa ere para mailayo ng husto ang melita, pero laking gulat nila nang magsimulang bumagsak pababa. Bago pa ito tumama sa lupa, mabilis na inilagay ng matangkad na binata iyon sa loob ng kanyang kabaong. Binawalan siya ni Maaro dahil hindi raw mapipigilan ng kabaong ang pagsabog, pero sagot ng binata na hindi ordinaryong kabaong ang gamit niya. Nang mga sandaling yun, umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng paputok, kasunod ang isang malakas na pagsabog. Pagkatapos, ipinaliwanag ng bata na siya ang tagapagmana ng isang inn na may mainit na bukal na tinatawag na Sendiheya Tetsu. Pagkatapos ay may lumipad na paniki mula sa kabaong, at humingi ng paumanhin ang bata sa nangyari, na ipinaliwanag na akala niya ay wala na ang paniki sa kabaong, kaya niya ito hinanap. Pagkatapos ay nalaman namin na ang paniki pala ay ang serve amp ng kapangyarihan, at ang bata ang kanyang Eve. Mamaya, tinanong ni Tetsu ang serve amp ng kapangyarihan kung gumaling na ito matapos makatanggap ng kaunting dugo nito. May kumpiyansang sumagot ang serve amp na, "Siyempre meron. Ganap na siyang gumaling, dahil hindi naman yun mahirap sa kanya." Lumalabas siya mula sa kabaong at ipinahahayag na dapat nahangan ng lahat ang tunay, ang pinakamalakas na anyo ng serve amp of pride, si Hugh Algernon Oscuro III.
Pagkatapos ay iniuutos niya sa kanilang lahat na manginig at matakot sa kanyang presensya. Komento ng protagonista na marahil hindi pa ganap na nakarecover si Hugh. Tumalon si Hugh sa ibabaw ng kabaong at ipinahahayag na maliwanag na hindi naiintindihan ng protagonista ang panganib ng pakikiharap sa isang nakakatakot na vampira. Umawat si Maaro at nagtanong kung pwede niya nalang tawagin itong Hugh, kung kaya't si Hugh. Sumagot na ang pangalan niya ay nagtatapos sa pangatlo. Mamaya, sinabi ng servant ng kapangahasan kay Kuro na habang siya'y naglalakad-lakad, ang mundo ay nahulog sa kaguluhan. Tinanong ng pangunahing tauhan kung tinutukoy niya si Tsubaki, pero sinabi ni Hugh na bago niya maipaliwanag yun, ikukwento muna niya kung paano niya nakilala si Tetsu. Naalala niya na isang gabi, kasunod ang amoy ng dekalidad na dugo, nadama niya ang pangangailangang suriin ang posibleng maging Eve niya. Doon na lumabas si Tetsu at inalok siya ng kwarto sa kanyang inn na may hot spring. Sinabi ni Hugh na siya ay isang vampira at nangangailangan ng kwartong walang ilaw. Imbes na tanungin siya, agad na kumilos si Tetsu para mapanatag si Hugh, kahit na naiinis ang ama nito dahil natatakpan nila ang pinakamainam na pinagmumulan ng sikat ng araw sa gusali. Sabi ni Hugh, kahit na bata pa si Tetsu, napahanga siya sa lakas nito at matalas na pandama. Nang marinig ito, sumagot ang pangunahing tauhan na lahat ng tao ay mukhang bata kung ikukumpara sa mga vampira. Paglilinaw ni Hugh na 14 na taong gulang lamang si Tetsu. Nagulat ang pangunahing tauhan. Akala niya estudyante na sa kolehiyo si Tetsu. Dagdag pa ni Hugh na, labis na namangha si, pangalan, kay Tetsu nang ang sandata pala nito ay isang kabaong. Inamin ni Tetsu na hindi niya alam kung paano ito itapon kaya daladala na lang niya ito bilang paraan ng pag-aanunsyo sa kanilang paliguan. Nakakatawa, ipinaliwanag ni Tetsu na kung sakaling ang isang costumer ay vampira, tungkulin niyang mag-alok ng isang pribadong silid, at hindi maaaring umunlad ang turismo kung walang kapayapaan. Kaya naman, ginagawa nila ang lahat para mapanatili ang kaayusan. Pagkatapos, ibinahagi ni Hugh na siya ang may pinakamaraming uri ng mga nasasakupan kaya handa na siya sa anumang plano ni Tsubaki. Iminungkahi niyang manatiling magkaugnay para magkaroon sila ng alerto, pero nagbabala na hindi lang si Tsubaki ang dapat nilang bantayan. Nang mga sandaling yon, nakita natin si Kiro na nag-aalala. Hawak-hawak ang sulat na natanggap niya kaninang umaga. Maya-maya, habang papasok na sana si Maaro sa elevator, nahiwalay siya kay Kiro at hinarang ng mga taong nakaputi, na nagbanta na aalisin ang servant. Samantala, ang protagonist ay nasa isang silid kasama ang isang taong bahagya niyang naaalala na nakita sa pista ng paaralan. Ang taong ito, si Tsuyuki, ay miyembro ng isang organisasyon na tinatawag na C3, na nagsasabing isang neutral na grupo. Nagtratrabaho sa pagitan ng mga tao at vampira. Sa madaling salita, sinabi ni Tsuyuki na siya'y kaalyado. Bagamat pinagsisisihan niyang napilitan niyang dalhin ang protagonista doon, ipinaliwanag niya na nais nilang makausap ito dahil kailangan nila ng tulong nito upang matalo si Tsubaki. Dagdag pa niya na isa sa mga misyon ng C3 ang pagpapanatili ng pagkakaisa sa pagitan ng mga tao at vampira, ngunit binabagabag ni Tsubaki ang balanse na yon. Ibinunyag ni Tsuyuki na si Melancholy ay isang servant na ginagamit ng organisasyon, at ang plano nila ay sirain ang lahat ng mga subclass ni Tsubaki upang mapahina siya, saka siya direktang haharapin. Nang marinig ito, tumanggi si Maaro, dahil isa sa mga kaibigan niya ay isa sa mga nasa ilalim ni Tsubaki, sinisi ni Tsuyuki ang lalaki at tinawag na spoiled brat na hinahayaang maghari ang emosyon sa dapat na unahin. Sumagot ang protagonist na kung gayon, mananatili siyang bata, pero hindi siya tutulong. Habang akmang aalis na siya, binigyan siya ng babala ni Tsuyuki na ang silid ay may 52 pinto kaya mahirap makatakas, at kung hindi siya magmadali, baka hindi na niya makita pa si Kuro. Pagkatapos subukan ng ilang mga labasan, gumamit ang protagonist ng Wallace at nakagawa ng butas sa kisame. Aminado si Tsuyuki na yun lang naman ang paraan para makalabas. Bago umalis, binabalaan siya ni Tsuyuki na huwag magtiwala sa mga halimaw na yon, na sinasabing si Kuro ay hindi kaibigan, kundi isang mapang-abusong nilalang na dapat sanay iwasan. Sumagot ang pangunahing tauhan na ganyan lang ang sinasabi nito dahil hindi pa ito nakakasama sa kanila, ngunit para sa kanya, ang mga vampira ay pambihira at matatapat na nilalang. Maya-maya, dumating si Maaro sa lugar kung saan maraming tao ang nakapalibot kay Kuro, at bago pa man nila ito masaktan,
Nakatakas siya kasama si Kuro gamit ang kanyang Wallace na lumilipad. Habang lumilipad sa ibabaw ng lungsod, nag-isip si Maaro na hindi mo kailangan lagi ng dahilan para gastuhing tulungan ng isang tao, pero laging may dahilan ng pagkapuot o pananakit sa iba. Kaya gusto niyang maunawaan kung ano ang nagtutulak kay Tsubaki na kumilos ng ganoon. Bigla, nawala ng kontrol si Maaro sa Wallace at natapilok, kung saan sarkastiko namang nagkomento si Kuro na marahil ay hindi dapat siyang masyadong magtiwala sa sarili kung hindi niya maayos na magagamit ang gamit niya. Episode 6. Sa pagbabago ng eksena, sina Misono at ang protagonist ay namamalagi sa tuluyan ni Tetsuo para mang-alap ng impormasyon tungkol kay Tsubaki. Iminungkahi ni Maaro na kumonsulta si Misono sa Eve of Envy, pero tumanggi si Misono. Hindi siya nagtitiwala sa kanya. Maya-maya, dumating si Hyu dala ang bagong impormasyon at pinapanta ang pangunahing tauhan para mag-imbestiga. Pagdating sa lugar, isa sa mga tauhan ni Hyu ang nakipag-ugnayan sa kanya, na nagsasabi na may isang binatang nakapang itim na may pakpak sa likod na nagdudulot ng kaguluhan malapit doon. Agad na natagpuan ng pangunahing tauhan ang sospek at napansin na may dala itong hawla na may hedgehog na tila humihingi ng tulong. Napagpasyahan nilang palihim na sundan ito para malaman kung ano ang gagawin nito. Tinanong ng pangunahing tauhan si Kuro kung mayroon siyang mga tauhan na maaaring magbigay ng impormasyon. Ngunit sumagot si Kuro na wala siyang, walang mga subklase dahil masyadong nakakapagod sa kanya. Paliwanag niya, ang paggawa ng subklase ay nangangailangan ng pagbibigay ng dugo sa isang taong nasa bingit na ng kamatayan, pero dahil hindi naman sigurado kung gusto pa talaga mabuhay ng matagal ng taong yun, magulo at hindi maganda ang proseso. Kaya naman mas gusto niyang wala siyang mga subklase. Nagulat si Maaro, bihira magsalita si Kuro tungkol sa sarili niya. Binalingan ni Kuro ang usapan at tinanong kung totoong mag-iisa lang ang protagonist na pupunta sa kaina-hinalang bata. Sumagot si Maaro na hindi, mag-isa siya, dalawa sila, kahit hindi naman gaanong makatutulong ang tulong niya. Gusto pa rin niyang maghintay na magbukas ng loob si Kuro at magtiwala sa kanya. Saka, estudyante pa lang naman si Tetsuo sa high school at kaka-recover lang ni Misono, kaya lohikal na sa palagay niya, siya ang dapat na umayos ng sitwasyon. Tumakbo na siya papunta sa pinuntahan ng sospek. Pero pagpasok niya sa eskinita, napagtanto niyang matagal na pala siyang napapansin ng bata. Nang mga sandaling yun, biglang sumulpot ang itim ang buhok na bata sa isang piano at nagsimulang tumugtog ng isang himig na mabigat. Napabagsak si Kuro, para bang nanghina. Nakita ito ng pianiste kaya napagpasyahan niyang sugatan si Kuro dahil akala niya ay demonyo ito. Hindi gumagaling ang mga sugat ni Kuro kaya dali-daling tumulong ang protagonist. Naka-recover naman si Kuro matapos inumin ang dugo nito. Pagkatapos ay hiniling ng protagonist sa bata na pakawalan ang kanyang hawak na servamp. Sumagot ang bata na mas makakatulong pa siya kung dadalhin na lang ito sa malayo. Bigla na lang nag-anyo ang hedgehog sa kanyang anyong tao, at nalaman nilang ang batang may pakpak ay si Eva, na tinatawag niyang anghel. Agad na sinipa siya palayo ni Anghel at sinigawan na layuan na siya ng tuluyan. Ang servamp ng kasakiman ay nagtanong kung bakit ito ganoon kasama, lalo na't siya pa ang nagpakilala dito. Sumagot si Anghel na hindi na kailangang magpaliwanag ang mga anghel sa kanilang ginagawa. Nakita ito ni Kuro kaya sinabi niya kay Maaro na ayaw na niyang harapin si Anghel. Masyado itong nakakatakot. Sinabi naman ng pangunahing tauhan sa servamp ng kasakiman na natutuwa siya dahil nahanap na nila ito, dahil mayroon na silang isa pang kakampi. Kasakiman, sumasagot na wala siyang balak tumulong, at nagtatanong kung bakit nga ba kailangan nila ng mga kakampi. Ipinaliwanag ng protagonist na ang kanilang layunin ay talunin si Tsubaki. Sumagot si Greed na hindi niya kailangang tumulong, dahil kay Sloth Kuro sa kanilang tabi, ang protagonist na naman ang gagawa ng lahat ng desisyon, tulad ng dati. Sinubukan ng batang may itim na buhok na umalis, pero pinigilan siya ng protagonist, pinipilit na makipagtulungan siya para matalo si Tsubaki. Ngunit tumanggi ang bata dahil ayaw niyang mapabilang sa mga demonyo at umalis na. Mamaya, bumalik na si Maaro sa grupo nang ipakita ng TV na ang tunay na pangalan ni Angel ay Lick Todoroki, isang pianist na sikat sa buong mundo. Sinabi ng protagonist na nakilala niya lang ito, at ito ang Greed's Eve. Sumagot si Hugh na nakakalungkot yun, dahil kung totoo yun, hindi na magtatagal si Lick. Ipinaliwanag niya na ugali ni Greed na itapon ang kanyang Eve kapag nababagot na siya,
at siya lang ang servant na gumagawa nito dahil lubos na siyang masama. Kaya't mainam na huwag nang makialam pa sa kanya. Samantala, si Tsubaki naman ay may kausap na isang ehekutibo ng kumpanya. Mukhang may binabalak siya. Maya-maya, dumalo ang pangunahing tauhan sa konsyerto ni Lake, pero nalaman niyang nerserba pala ang auditorium para sa isang kumpanya. Buti na lang, nakita siya ng manager ni Lake na nag-iikot at inanyayahan siyang manood sa isang espesyal na silid. Bigla, sa pamamagitan ng bintana, nakita ng protagonist ang isa sa mga tauhan ni Tsubaki at napagtanto niyang wala na siyang gaanong oras. Tinanong niya ang manager kung saan magaganap ang pagtatanghal, at sumagot ito, sa pangunahing bulwagan. Nagmadali si Maaro papunta roon, at nang buksan niya ang pinto, nabigla siya. Lumalabas na ang lahat ng taong dumalo para manood. Si Licht ay binubuo ng mga subklase ni Tsubaki, at natalo na sila ni Grid. Pagkakita kay Grid, nagkomento ito na huli na sila para sa unang awit. Natapos ni Licht ang pagtugtog at nagalit kay Grid dahil sa pag-iingay habang nagpe-perform siya. Sinipa niya ito, pero sumagot din ng suntok si Grid. Binawalan siya ng protagonist na mag-ingat. Tao lang naman si Licht, pero napag-alaman na mas malalakas ang mga Eves kaysa sa ordinaryong tao, kaya hindi dapat malaking bagay ang suntok na yon. Sa katunayan, kung hindi niya yun kakayanin, hindi siya karapat-dapat. Ng pagiging bisperas ng kasakiman. Pagkatapos, sinuntok ni kasakiman si Maaro, dahilan para mapahamak ito, pero nakialam si Kuro at inambyo na ng suntok para maiwasan ang pinsala. Nang mga sandaling yon, sinabi ni kasakiman sa pangunahing tauhan na noon pa man, may 7 magkakapatid na vampira na namuhay ng payapa, ngunit nagbago ang lahat nang makatanggap sila ng sulat mula sa neutral na grupo C3 na nag-uutos sa kanila na alisin ang isang tao. Kaya't nagdesisyon ang mga magkakapatid. Si kasakiman, galit, at kagutuman ang bumoto laban, samantalang si Nakapalaran, pagnanasa, at inggit ang bumoto para dito. Ang nakatutukoy na boto ay iniwan sa panganay, si Sloth Kuro. Bigla na lamang nakaramdam ng matinding galit ang protagonist kay Kuro at hindi na siya naglakas loob pang tumingin dito, dahil sa takot sa maaaring mangyari. Kinutya siya ni Grid, napansin kasi nitong ayaw ni Kuro na malaman ng protagonist ang katotohanan. Pinag-iingat siya nito, kahit tulog si Kuro, kaya pa rin itong manakit. Nang mga sandaling yon, nawala ng kontrol si Kuro at sinalakay si Grid. Samantala, sa concert hall, dumating si Belkia upang ibalita kay Tsubaki na naubos na ang lahat ng kanilang mga underlings at nakaligtas lang siya ng kaunti. Humingi ng paumanhin si Tsubaki sa kanyang mga kasama. Aminadong isang maling pagkalkula ang pagpapadala sa kanila nang hindi naghintay kay Higgen. Makikita natin si Melancholy na umiiyak, nagdadalamhati sa pagkawala ng mga kasamahan. Sa ibang lugar, may natuklasang isa pang buhay na miyembro ng grupo ni Tsubaki. Nagtatago siya sa mga upuan ng teatro at pinagsisisihan ang pagpunta, akala niya ay mabilis lang ang lahat. Naalala niya ang mga kaibigan niya, na nasa sabik dahil sa wakas ay may misyon na sila, dahil bihira lang payagan ni Tsubaki ang mga mas mahina sa kanyang grupo na makilahok. Masaya sila dahil sa wakas ay makakapagbayad na sila kay Tsubaki para sa lahat ng ginawa nito para sa kanila, ngunit lahat sila ay nawala, at sila. Huwag magtanim ng sama ng loob, dahil sila ang unang nanakit. Pagbalik sa bulwagan, tinawag ng pangunahing tauhan ang kanyang Wallace at naghahanda ng awatin ng away, pero si Licht ang umawat at sinuntok si Grid para mapakalma na siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang Wallace ng pangunahing tauhan at ginamit ito para mapigilan si Kuro. Tinawag niya ang kanyang piano at tumugtog ng isang himig na nagbalik sa pinakamalulungkot na alaala ng lahat ng naroon. Bigla, sinugod ni Grid si Licht para mapatigil ito, pero naabala sila ng isa sa mga uri ni Grid. Sa likuran niya ay lumitaw ang manager ni Licht, na napag-alamang siya ang nagpadala ng uring yun para magkakahiwalay sila. Si Hill ang pangalan niya. Nang mga sandaling yun, napagtanto nilang lahat na may isang tauhan pa ni Tsubaki na nasa bulwagan. Sinubukan siyang mawala ni Grid, pero pinigilan siya ng pangunahing tauhan, na sinabing hindi na kailangan. Ayaw makipaglaban ng bata. Dahil dito, pinabayaan na lang siya ni Grid at umalis sa auditorium. Nilapitan ng pangunahing tauhan ang bata at tinanong ang pangalan nito. Nagpasalamat ang bata sa pagligtas sa kanya kay Grid at sinabing Lilac ang pangalan niya. Sinabi ni Maaro na kailangan nitong sumama sa kanila sandali. Mamaya,
makikita si Grid pauwi na biglang sinalakay ni Tsubaki, na humila sa kanya papasok sa mundo nito. Sa pagbabago ng eksena, nagkita ang protagonista kina Misono at Tetsuo para ikwento ang nangyari sa konsyerto ni Licht. Agad siyang sinaway ni Misono dahil sa pagkilos ng hindi kumukonsulta sa grupo, medyo nahihiya. Aminado ang protagonista na dahil lang sa kuryosidad siya naroon at hindi niya inakala na makakakita siya ng away. Gayunpaman, binanggit niya na nakapag-uwi naman siya ng isa sa mga tauhan ni Tsubaki. Nang mga sandaling yon, tinawag ni Tetsuo ang protagonista na kuya at nagbiro tungkol sa dami ng nagawa nito, habang si Misono naman ay pumasok sa banyo. Nasaktan si Misono at gumanti, tinatanong kung bakit siya kinakausap ng ganoon. Gayunpaman, magkasing edad lang naman sila ng protagonist at dapat daw siyang pakitunguhan na parang kuya. Pagkatapos, sinabi ni Misono na ayaw niyang hayaang makawala ang kasama ni Tsubaki. Maaaring nagpapanggap lang itong mahina kaya iminungkahi niyang pigilan ito para hindi makatakas. Bilang tugon, pinapalibutan ni Tetsuo at Hu si Lyle, handa nang magtanong, pero pinigilan sila ng protagonist dahil naniniwala siyang pupuntahan ni Tsubaki si Lyle kaya hindi na kailangang kumuha pa ng impormasyon. Sumagot si Misono na masyadong inosente ang protagonist sa kanyang iniisip. Ipinaliwanag ni Maaro na may mga dahilan siya upang maniwala na darating si Tsubaki, dahil noong huling paghaharap nila, siya mismo ang dumating upang iligtas si Belkia. Ipinakita nito sa kanya na lubos na pinapahalagahan ni Tsubaki ang kanyang mga nasasakupan. Nahihirapan naman maniwalang si Misono. Di niya maisip na may magagawa kayang ganoon si Tsubaki. Humingi ng suporta si Maaro kay Kuro, pero mukhang malungkot ito at tahimik na umalis ng silid. Sinundan siya ng protagonist sa ilalim ng tulay at huminto nang makita ang kakaibang kilos ni Kuro. Siya, napagtanto na mula nang magtalo si Kuro at si Grid, lalong lumalalim ang kanyang pag-usisa sa totoong nangyari noon, determinado siyang malaman ang katotohanan. Sa wakas, tinanong niya kung ano ang pinag-usapan nila sa teatro, pero nakapanlulumong nagbago ang ekspresyon ni Kuro. Kaya naman, dahil naramdaman ng protagonista ang tensyon, pinalitan niya ang usapan at inanyayahan si Kuro na bumalik sa iba. Nang mga sandaling yon, nag-anyo si Kuro bilang pusa. Tinalikuran siya ng pangunahing tauhan, at lumubog sa malalim na pag-iisip. Matagal na niyang iniisip ang kahulugan ng salitang nagdesisyon, pero nang iwas siya ng tingin, napagtanto niyang takot pala talaga siya kay Kuro, at ang magagawa na lang niya ay maghintay na magbukas ng loob si Kuro kapag handa na ito. Kinaumagahan, napansin ng protagonist na wala si Kuro sa kama nito. Nag-aalala, hinanap niya ito. Pagbukas niya ng pinto ng silid ni Kuro, nadatnan niya itong nakatikom sa isang sulok, na nasa anyong pusa. Nakatanggap naman ng tawag si Maaro mula sa manager ni Licht, na nagtatanong kay Grid. Sumagot si Maaro na wala pa silang balita rito. Samantala, nakikita natin ang paghihirap ni Licht. Nang wala ang kanyang serve amp, binalaan siya ni Grid na ang matagal na pagkakahiwalay ay maaaring mapanganib, pero hindi ito pinansin ni Licht. Ngayon, mahina siya at halos hindi na makalakad. Bigla siyang sinalakay ng isang estrangherong pula ang buhok. Umasal sa alaala ni Licht ang isang pangyayari noong bata pa siya. Nang bata siya, nanaginip siyang makasama ang mundo sa pagtugtog ng piano, lumipad sa himpapawid, at makausap ang mga hayop. Nang dumating si Grid sa buhay niya, ang mga pangarap na yun ay tila naging totoo. Simula noon, nagkaroon si Licht ng bagong pangarap, na gawing posible ang lahat ng naiisip niya. Doon niya napagtanto na ang pinakamalaking sandata niya ay ang kanyang imahinasyon. Balik sa kasalukuyan, tinanong ni Licht ang lalaki kung sino ito. Sumagot ito na isa siya sa mga tauhan ni Tsubaki. Nag-alala, tinanong ni Licht ang kalagayan ni Grid. Tugon ng lalaki, malamang natalo na si Grid at nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Tsubaki. Kinuha niya ang kanyang telepono para ipakita kay Licht ang larawan ni Grid, pero malamig na sumagot si Licht na wala siyang pakialam sa mangyayari sa mapaghusgang hedgehog na yun. Bigla na lang, pinakawalan ni Higan ang kanyang kapangyarihan, lumikha ng isang maapoy at magulo na tanawin mula sa malayo. Nakita ni Maaro na malapit lang ang flare at sinabi kay Kiro na kailangan nilang tumulong. Iminungkahi ni Kiro na tawagan muna nila ang iba, pero nagpumilit ang pangunahing tauhan na kailangan na nilang pumunta kaagad. Pagdating doon, tinawag ng pangunahing tauhan si Kiro, pero nang subukang bumalik sa anyong tao ni Kiro, nag-iba ang kanyang katawan at naging isang itim na kristal na bola.
Nang makita ito, napakuryoso si Higan at sinubukang lumapit sa pangunahing tauhan, pero humarang si Licht, at pinaalalahanan siya na hindi pa tapos ang kanilang labanan. Tinawag ni Licht ang kanyang piano at pinoprotektahan sila mula sa pag-atake ni Higan. Nagsimula ang laban, ngunit lalong nakaramdam ng kawalan ng silbi ang protagonista, napagtanto niyang pabigat lang siya kay Licht sa labanan. Napalilibutan ng apoy ni Higan, sinigawan ni Licht ang protagonista, hindi raw ito dapat gawin dahil kaya lang, kundi dapat piliin kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Sa huli, natalo ni Higan si Licht at iniwan itong walang malay. Samantala, nabigla si Maaro, nahihirapan siyang tanggapin ang nangyari, pero nang tangkain ni Higan na dalhin si Licht, sumugod ang protagonista para pigilan siya. Sa kasamaang palad, madaling namayani si Higan sa kanya gamit ang isang suntok sa leeg, na nagpang-inig sa kanya. Maya-maya, dumating ang iba sa parke at sinabi ni Maaro na nahuli si Licht, at naging kristal na bola si Kiro. Sinimulan niyang masaktan at mawalan ng pag-asa, sinisisi ang sarili sa lahat. Doon lumapit si Misono at sinabing may nahanap siyang telepono, posibleng kay Belkia. Nagkaroon sila ng pagkakataong makipag-ugnayan. Biglang tumunog ang telepono, sinabi ni Misono sa pangunahing tauhan na swerte sila, pero nag-alinlangan si Maaro. May kakaiba sa ringtone at wallpaper. Sinagot nila, at sa kabilang banda si Tsubaki, na nagsasalita ng may paglalaro. Sinabi sa kanya ni Misono na nasa kanila na ang kanyang subclass, at handa nilang ipagpalit siya kay Licht at Greed. Napilitang pumayag si Tsubaki, bagamat binigyan niya sila ng babala na hindi niya sigurado kung papayagan niyang magkasama sina Licht at Greed. Samantala, si Greed ay nakitang sugatan at nakakulong sa ilalim ng lupa. Habang nakagapos, iniisip niya si Licht at pinag-iisipan kung buhay pa ba ito. Iniisip niya kung gaano kabilis ang buhay ng tao, kahit gaano pa kahirap ang kanilang laban. Ang mga tao ay nawawala sa isang iglap. Inaamin niyang napakagaling ng pagpipiano ni Licht, pero sa huli, tao lang siya, at nakakalungkot yun sa kanya. Para sa kanya, walang saysay ang buhay ng tao. Pagbalik sa tuluyan, pinag-iisipan ng grupo kung paano mabilis na mailigtas sina Licht at Greed. Dahil sa limitasyon ng distansya kina Eve at mga servant, hanggang hating gabi na lang bukas bago mapahamak si Licht. Wala nang oras na dapat sayangin. Kailangan nilang kumilos agad. Sinabi nila sa protagonist na hindi nila siya matutulungan sa problema niya kay Kuro ngayon. Kailangan nilang magtuon sa misyon. Nag-iisa sa silid, si Maaro ay humarap sa kristal na globo na si Kuro. Humingi siya ng tawad, nadarama na. Inapabayaan siya hanggang sa halos mawalan na ng malay. Bigla na lang, lumiwanag ang kristal, at nakita si Kuro sa loob. Sabi ni Kuro hindi pa rin niya kayang harapin ang realidad. Napangiti si Maaro dahil narinig niya ang boses nito at masaya siyang kasama pa rin niya si Kuro. Aminado si Kuro na mas komportable siya roon at ayaw pang lumabas, pero sinabi ng protagonist na hindi naman pwedeng doon lang siya palagi. Hahahanap siya ng paraan para maibalik ito. Gusto niyang makausap ito ng maayos. Ipilit ni Kuro na hindi pa siya handa, mas gusto na lang daw niyang manatili sa loob ng bilog. Pero ang bida, hindi mo magagawa yon. Ang totoong mundo ay kailangan mong harapin. Sa pagbabago ng eksena, sinabi ng protagonist sa grupo na nakikita niya si Kuro sa loob ng globo. Kahit hindi nila ito makita, sinubukan niyang palayain si Kuro sa iba't ibang paraan, ngunit lahat ng iyon ay nabigo. Maya-maya, dumating ang manager ni Licht sa inuman, kung saan sinabi ni Maaro na dinukot si Licht. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang iligtas ito, pero sa huli, si Licht ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos noon, nagtipon sila para magplano ng pagliligtas kina Licht at Greed bago maghating gabi. Pero una, iminungkahi ng pangunahing tauhan. Paglalaya kay Lilac kapag ang mga bata ay nasa ligtas na. Nang marinig ito, nagulat ang tauhan ni Tsubaki, dahil sa palagay niya ay hindi na kailangang gawin ng protagonista iyon para sa kanya. Sa kabilang banda, naniniwala si Masano na hindi nila dapat siya palayain, dahil maaari pa siyang maging panimbang sa pakikipag-ayos kay Tsubaki. Ngunit, ipinipilit ng protagonista na palayain siya kapag natapos na ang lahat. Panghuli, ibinalita ni Krantz na mayroon siyang estratehiya sa pakikipaglaban sa mga vampira na maaaring magbigay sa kanila ng kalamangan. Bigla na lang, naglabas si Krantz ng baril na pandilig at hiniling kay Hugh na iunat ang braso. Pagkatapos, tumulo ang kaunting tubig sa palad ni Hugh,
at agad na napahinto si Hugh. Si Krantz, halatang nahihiya, ay humingi ng paumanhin sa pangyayari, na sinasabing hindi niya inaasahan na si Hugh ay isang vampira. Nakita ito ni Maaro at sinaway siya, itinuro na, sa lahat ng naroon, si Hugh ang pinakamukhang vampira. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Krantz na ang ginamit niya kay Hugh ay banal na tubig, isang pananggalang na ginagamit niya kapag si Grid ay nawawalan ng katinoan. Binanggit niya na nakuha niya ang banal na tubig mula sa isang antique dealer. Pagkatapos nito, sinimulan nilang imbestigahan ang tao at natuklasan nilang siya ang Eve ng Servant of Envy. Sa pagbubunyag na ito, nagpresenta ang protagonist na siya na ang hahanap sa tindahan. Ngunit bago umalis, halatang balisa si Masano, at ibinahagi niya na hindi maganda ang mga alaala niya sa Eve of Envy at nagbabala sa protagonist na maging maingat sa pakikisalamuha sa kanya. Pagkatapos, humingi ulit ng paumanhin ng protagonist kay Krantz dahil sa pagkabigo nilang mailigtas si Lick. Sabi pa niya, hinahangaan niya ang talento ni Lick bilang Eve of a Servant. Nang marinig ito, sumagot si Krantz na kung nandito si Lick, ayaw nitong marinig ang salitang talento, dahil naniniwala siya na hindi talento ang dahilan ng tagumpay, kundi ang imahinasyon at pagsusumikap. Nang maglaon, nakita natin ang protagonist na nakasakay sa tren kasama si Kuro, naghahanap ng tindahan ng mga anti-gang gamit. Bigla na lang may sumulpot na isang fox, tila si Tsubaki, na naghahanap sa kanyang tauhan, at napagtanto niyang wala ang kanyang nasasakupan. Nagpas siyang sirain niya ang tren na sinasakyan ng protagonist. Naramdaman ng protagonist ang kanyang intensyon kaya tumakbo siya palabas ng tren, at natuklasan na ang lahat ng kanyang naranasan ay isang ilusyon lamang na ginawa ni Tsubaki. Bukod pa rito, nahayag na hindi lang pala ang protagonist ang inatake ni Tsubaki. Sinundan din niya si ang iba. Sa wakas, natagpuan ni Maaro ang tindahan ng mga anti-gang gamit, kung saan sinalubong siya ng isang kakaibang lalaki na gumagawa ng kung ano-anong mga kagamitan. Napansin siya ng siyentista, at sinabi nitong wala si Makuni sa oras na yon. Dahil sa pamilyar na paraan ng pakikipag-usap nito kay Makuni, naisip ng protagonista na magkaibigan sila. Ngunit, nagpakita ng pagkasuklamang siyentista at nilinaw na empleyado lamang siya. Pagkatapos, tinanong ng siyentista ang pangunahing tauhan tungkol sa kanyang relasyon kay Makuni. Sumagot si Maaro na Maaro ang pangalan niya at isang kakilala lamang niya si Makuni. Nang marinig ang pangalan niya, agad siyang nakilala ng siyentista at napagtanto nitong siya ang Eve ng Servamp ng Catamaran. Ngunit medyo makakalimutin ng siyentista at hindi maalala ang pangalan nito. Kaya't napagpasyahan niyang isulat na lang ang pangalan ng protagonista sa noo nito para hindi makalimutan. Pagkatapos noon, ipinakilala ng siyentista ang sarili bilang Johann Mimir, at ipinaliwanag na espesyalista siya sa pananaliksik ng mga servamp. Nang mga sandaling yun, dumating si Makuni sa tindahan at sinaway ang siyentista dahil sa paghahalungkat sa mga gamit nito. Nang makita ang ugali ni Makuni, tinawag siya ni Maaro sa pangalan, na ikinadiskumpurtado naman ng Eve ng inggit. Dahil hindi niya inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Nang mga sandaling yon, umamin din siya na siya ang kapatid ni Masono. Nagulat si Maaro sa nalaman niya, dahil mukhang hindi maganda ang relasyon ni Masono sa kanyang kapatid. Sunod, hiniling ni Johann sa pangunahing tauhan na ipakita ang kanyang servamp para mapag-aralan, at nagulat siya nang matuklasan na naging kristal na bola si Kiro. Bigla niya itong itinulak papasok sa kanyang laboratorio at pinagtanungan tungkol sa kanyang katawan. Ngunit pinigilan siya ni Maaro at sinabing huwag nang mag-aksaya ng oras at ituon na lamang ang pansin kay Kiro. Nang mga oras na yon, sa puntong yon, umawat si Makuni at sinabing maaaring mas may kaugnayan ang kalagayan ni Kiro kay Maaro kaysa sa kanyang inaakala. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang plano ng pangunahing tauhan kapag nagkaharap na sila ni Tsubaki. Ngunit dahil walang balak na makipaglaban si protagonist kay Tsubaki, hindi siya makasagot. Pagkatapos ay ibinahagi ni Makuni na may mga bagay na kailangan niyang maunawaan bilang Eve ng isang servamp. Ipinaliwanag niya na ang mga vampira, sa kanilang kalikasan, ay immortal, ngunit may iba't ibang paraan upang matalo sila. Ang mga subclass na vampira ay maaaring matalo kung iinumin ng isang servamp ang kanilang dugo, samantalang ang mga servamp ay isang kahinaan na direktang may kaugnayan sa kanilang Eve. Kapag ang isang Eve ay nakipagkontrata sa isang servamp, binibigyan sila ng servamp ng pangalan at isang bagay na nagbubuklod sa kanila. Kung sisirain ng isang tao ang bagay na yon,
ang serve amp ay maaaring matalo. Nang marinig ito, sumagot ang protagonist na ang gusto niya lang ay malaman kung paano ibabalik si Kiro sa normal. Ipinaliwanag naman ng siyentipiko na ang mga serve amp ay nagdudulot ng iba't ibang hindi kilalang mga pangyayari, pero hindi niya inakala na makakapag-eksperimento siya sa isa sa mga pinakamakapangyarihan. Pagkatapos ay inalok niya si Maaro ng inumin, na tinanggap naman ito agad, at bumagsak kaagad. Mabilis na nahayag na ang insidenteng ito ay nagbibigay daan sa protagonist na makapasok sa isipan ni Kiro. Samantala, hindi mahanap ni Tsubaki ang kanyang kasamahan, kaya't mag-isa niyang hahanapin ito. Nag-aalalang inalok siyang palitan ng kanyang mga tauhan, ngunit tumanggi si Tsubaki at inutusan silang manatili sa likod upang bantayan ang gusali. Mamaya, makikita natin na natuklasan na ng iba ang kinaroroonan ng base ni Tsubaki at nagpa siyang sumalakay dito. Doon, nagawang makapagreserba ng silid si Krant sa ika-41 palapag at binigyan niya si Misono ng susi upang mahanap niya si Licht at Kasakiman. Ngunit, nakasalubong ni Misono si Sakuya sa elevator, at nakilala siya ni Sakuya kahit naka-disguise. Sa pagbabago ng eksena, makikita natin ang mga kasamahan ni Kasakiman, lahat nakasuot ng costume na isda, na nakasalubong si Tsubaki sa kagubatan. Agad na tinanong ni Hill si Tsubaki kung nasaan si Kasakiman. Nagulat si Tsubaki sa lalim ng boses ni Hill na galing sa isang mukhang maisla na tao. Pagkatapos noon, pinakita ni Tsubaki kay Hill ang isang hanay ng mga susi, na nagmumungkahi na maaaring may kaugnayan ito sa kinaroroonan ni Kasakiman. Pagkatapos ay umamin si Hill, na hindi nila hahayaang makaalis siya hanggat hindi niya sinasabi kung nasaan si Greed, at dagdag pa na ang kasama niya ay nasa loob ng isa sa mga kasuutan. Nang marinig ito, sinubukan ni Tsubaki alamin kung alin sa mga kasuutan ang kasama niya, pero napakakapal nito kaya wala siyang ma-detect. Sunod, makikita natin na may patibong si Sakuya para kay Misono, at umamin siya na ang plano pala ay ang paglayo niya kay Pride para maparusahan ito. Nang mapagtanto ito ni Misono, nakaramdam siya ng kawalan ng lakas dahil sa sobrang dali niyang nahulog sa patibong. Mamaya, nalaman natin na sina Tatsu at Hyu ay nasa itaas na palapag, kung saan naghihintay ang ilan sa pinakamakapangyarihang mga tauhan ni Tsubaki para harapin sila. Ngunit, walang takot si Hyu at mukhang lubos siyang kumpiyansa na kaya niyang kalabanin silang lahat. Samantala, si Greed ay hindi mapalagay dahil kay Licht at iniisip kung patay na ba ito. Bigla, narinig niya ang boses ni Licht at naisip niyang dahil nakonektado na ang kanilang isipan, kaya niya itong naririnig mula sa kabilang buhay. Pero, nasa kabilang dingding lang pala si Licht, at nang magtalo sila, nawasak ang pader. Ang pader para kaharipan siya ng diretso. Pagkatapos nito, nakita natin ang protagonist na pumasok sa subconscious ni Kuro at bumagsak sa isang disyerto. Agad siyang naghanap kay Kuro, pero lumitaw ang manika na nagbabantay sa kapangyarihan nito at sinabing ayaw siyang makita ni Kuro ngayon. Sa kabila nito, hindi sumuko si Maaro at patuloy na naglakad-lakad sa disyerto hanggang sa mapagod at mapahinga. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng kampana mula sa lupa. Noong mga sandaling iyon, naalala niya ang payo ni Licht bago siya nawala at nagdesisyon na gumuhit ng pinto sa lupa, na siyang daan sa isang hagdanan. Matapos ang ilang sandaling pagbaba, muling natagpuan ng protagonista ang manika, na inanyayahan siyang masaksihan ng isa sa mga alaala ni Kuro. Dito, makikita natin ang panahon kung saan nagtipon ang 7 serve amps upang magpasya kung ano ang gagawin sa utos ni C3 na puksain ang kanilang lumikha, na itinuturing na isang potensyal na banta sa sangkatauhan. Ang dahilan sa likod ng desisyong ito ay kung sakaling lumikha pa ito ng higit pang mga nilalang na tulad ng mga serve amps, haantong ito sa walang habag na kaguluhan. Gayunpaman, ang desisyon kung tatanggapin o tatanggihan ang kahilingan ay nahati sa mga magkakapatid, kaya ang responsibilidad sa paggawa ng ang nakatatandang kapatid ang gumawa ng pangwakas na desisyon. Pagkatapos, sinabi ni Sloth na siya ang magtatapos sa kanilang lumikha. Nang marinig ito, nawala ng kontrol si Greed at sinaway siya dahil sa gagawin nito. Pagkatapos noon, pinanood ni Maaro si Kuro habang papalapit sa pintuan ng kanilang lumikha at may sinabi rito, bagaman hindi niya narinig ang mga salita, at akmang masaksihan na niya ang susunod na mangyayari, natakpan ng mga baging ang kanyang mga mata at hindi na niya nakita. Nang mga sandaling yun, ang pinakamalaking takot ni Kuro ay ang mapag-alitan ng protagonista. Nang dumating ang panahon para kumilos, walang ibang servant ang pumihil sa kanya, kaya't wala ni isa sa kanila.
Walang karapatang sisihin siya. Mula noon, ang bawat servant ay naghiwalay ng landas, at hindi na sila nagkita pa. Bigla na lamang, ang protagonist ay nakita ang kanyang sarili sa isang pasilyo na puno ng mga silid na may mga pintuang may kandado. Nagulat ang tagapangalaga ng kapangyarihan ni Kuro, at sinabing hindi niya akalaing aabot ito ng ganito kalayo, ngunit pakiusap na bumalik na lamang daw siya, dahil ayaw na talaga siyang makita ni Kuro. Gayunpaman, nagpa siya ang pangunahing tauhan na sundan si Kuro at pumasok sa silid kung saan ito nagtatago. Doon, natuklasan niya na puno ng pagsisisi at pag-aalinlangan si Kuro dahil sa mga nagawa niya noon, at naghahanap ng isang taong sabihin mo sa kanya na hindi siya nagkamali. Nang marinig ito, ay nalalayan siya ng protagonist at sinabing kung may naniniwala man sa ganoon sa kanya, siya mismo yun, at kailangan niyang matutong mabuhay kasama ang sakit ng nakaraan. Tiniyak din niya rito na lagi siyang nasa tabi nito para suportahan siya. Naibsan ng mga salitang ito ang kalungkutan ni Kuro, at nagbagong anyo siya bilang isang maliit at mahina na pusa. Binuhat siya ni Maaro at sinabing ayaw niya ng komplikasyon, kaya pusa ang pinili niyang kasama. Kaya simula ngayon, masasabi na rin ni Kuro ang kanyang tawagin ang pangalan niya anumang oras na kailangan niya ng tulong. Sa pagbabago ng eksena, malalaman natin ang nakaraan ni Greed at matutuklasan na, bago si Licht, mayroon siyang Eve na nasa tuktok ng mundo ng entertainment. Ngunit, gusto niyang itago si Greed at sinikap na lumayo sa kanya hanggat maaari. Dahil dito, binalaan siya ni Greed na hindi sila pwedeng maging sobrang layo sa isa't isa at hiniling na mag-ingat sa mga posibleng kapahamakan. Isang araw, nang pupunta ang dating Eve niya sa isang piano concert, natuklasan ni Greed sa unang pagkakataon ang natatanging pag-iral ni Licht. Gayunpaman, ilang sandali lang pagkatapos noon, nakita niya sa balita na namatay ang kanyang si Eva sa isang trahedyang aksidente. Mamaya, makikita natin si Licht na kitang-kita ang galit kay Greed. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang immortalidad, pero ang sigurado lang siya ay tungkulin niyang tuluyan siyang lipulin. Sumagot si Greed na kung ganoon, dapat siyang lipulin ni Licht bago pa siya maging banta. Panghuli, ipinaalala niya kay Licht na sa paningin ng mundo, ang kanyang buhay ay kasing halaga lamang ng buhay ng sinuman. Nang marinig ito, sumagot si Licht na hindi niya dapat ibaba ang antas nito. Pagkatapos, makikita natin sina Hugh at ang iba pa na nakakaramdam ng mga pagyanig mula sa labanan ni Licht at Kasakiman. Balik sa laban, pansin namin na si Kasakiman ay lalong napapagod, kaya iniisip niyang si Licht ay mas malala pa ang kalagayan. Ngunit sinipa siya ni Licht sa mukha, at nang makita ang malubhang pinsala ni Kasakiman, pinayuhan siya nitong tumigil bago pa lumala ang kanyang sugat. Sumagot si Kasakiman na yun nga ang problema niya. Palagi na lang daw niyang iniisip si Licht nang hindi naman sumusubok na umunlad, kaya naman galit siya rito. Nang marinig ito, sinabi ni Kasakiman na sa mundong ito, lahat ay parang mga extra lang sa isang nobela. Ngunit sumagot si Licht na hindi totoo yun, o hindi man lang. Hindi siya importante para dito hanggang sa makilala niya si Greed, dahil puro kalokohan lang ang sinasabi nito, at para lang lumala ang sitwasyon, wala pa itong pangalan. Kaya naman, pinaalalahanan siya ni Licht na ang tunay na halaga ng isang tao ay nakikita sa kanyang pagsusumikap, at dahil wala namang pinagsusumikapan si Greed, wala itong karapatang husgahan ang sarili. Nang mga sandaling yun, umabot na sa sukdulan ng pasensya ni Greed, at sumabog na siya, binuhos ang lahat ng kanyang mga insecurities kay Licht. Tapos ay dinala tayo sa isang alaala, kung saan payapang namumuhay si Greed kasama ang kanyang mahal, si Ophelia, isang prinsesa mula sa isang malayong kaharian. Isang araw, nabalitaan nilang magsisimula na ang digmaan sa hangganan ng kaharian, at bilang prinsesa, si Ophelia ay kailangang makasal upang makagawa ng alyansa sa kalapit na bansa. Dahil dito, nag-alok si Greed na tumakas kasama siya at habulin ang mga pangarap nito. Ngunit ayaw niyang tumakas. Sa halip, nais niyang maging simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Mula noon, kinailangan ni Greed na itago ang kanyang tunay na pagkatao bilang isang vampira upang manatili malapit sa kanya. Pagkaraan ng panahon, ikinasal ang prinsesa, ngunit kalaunan, sinalakay ang kaharian ng kanyang sariling ama, at nagpa siya ang mataas na pamunuan na patayin ang prinsesa. Nang malaman ito ni Greed, dali-dali siyang pumunta sa prinsesa upang kumbinsihin itong tumakas. Subalit, may iba palang plano si Ophelia at ayaw niyang tumakbo.
Nais niyang magdala ng kapayapaan sa dalawang bansa sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo. Kaya naman, ang prinsesa ay pinatay, habang si Greed ay naiwan, nagbabantay sa estatwa na itinayo bilang parangal sa kanya, simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Isang araw, dumating ang kanyang kapatid na si Pride at ibinalita na tinawag na sila ng C3. Catamaran, gustong marinig ang opinyon ng lahat. Nang araw ding yun, nagpulong si Greed sa kanyang mga kapatid, na kailangang gumawa ng pinakamahirap na desisyon sa kanilang buhay, isang desisyon na magiging sanhi ng pagkamuhi ni Greed sa kanyang panganay na kapatid. Pagbalik sa kaharian kung saan nakatayo ang rebulto ni Ophelia, natanggap ni Greed ang nakalulungkot na balita na ang dalawang kaharian ay nasakop na ng isang mas malaking imperyo, at wala nang bakas na natitira sa mga pinaglaban ni Ophelia. Lubhang nasisiraan ng loob at walang direksyon, nagsimulang maglakbay si Greed sa mundo ng walang layunin o pag-asa sa sangkatauhan. Dito, napagtanto natin na ipinakikita ni Greed ang kanyang mga alaala kay Licht. Ngunit tila walang pakialam si Licht sa kanyang nasaksihan. Sabi niya rito, upo ka na, dahil ngayon naman ang turn ko para mag-perform. Habang naghahanda si Licht sa pagpipiano, hiniling ni Greed na tumugtog siya ng masayang musika. Ngunit sumagot si Licht na ang pagkaunawa sa musika ay nakasalalay lamang sa nakikinig. Ipinaliwanag niya na ang piyesang kanyang tutugtugin ay batay sa isang kilalang kwento tungkol sa isang lalaking umibig sa isang babaeng mayaman at nasa mataas na antas ng lipunan na hindi niya maabot. Pagkarinig pa lamang ni Greed sa unang mga nota, napagtanto niyang malungkot ang piyesa. Gayunpaman, nilinaw ni Licht na hindi na ang kalungkutan na. Ang naririnig niya sa musika ay ang sarili niya. Sabi naman ni Licht, noon pa sana'y napagtanto na niya ang damdamin at nagpursigi para sa mas malaking bagay. Nang mga sandaling yun, naunawaan ni Greed na dapat pala'y pinangarap din niyang makamit ang mithiin ni Ophelia kasing lakas ng paghahangad niya sa sarili niyang mga gusto. Pagkatapos, pinatibay loob siya ni Licht ng magagandang salita, hinihikayat siyang gawin ang unang hakbang at isipin ang ibang kinabukasan. Doon napagtanto ni Greed na hindi niya hahayaang matapos ang buhay ni Licht na walang kabuluhan at puno ng kawalan sa isang lugar na ganoon. Kaya simula ngayon, mabubuhay na siya ng tama at lalabas na sa mundo para sa habulin ang kanyang mga pangarap upang patunayan kay Ophelia na hindi na siya susuko kahit ano paman. Gamit ang bagong determinasyong ito, nakipagkasundo si Licht kay Greed, at magkasama silang umalis sa lugar na nagpigil sa kanila. Ngunit naghihintay na si Higan sa labas, handang makipaglaban sa kanila. Paulit-ulit siyang sinalakay ni Greed, ngunit ni isa sa mga suntok niya ay hindi tumama dahil sa galing ni Higan. Nang mga sandaling yon, sinabi ni Licht na walang silbi siya, dahil binalaan na niya ito na apoy ang gamit ni Higan sa pakikipaglaban. Nang marinig ito, sumagot si Greed na wala naman siyang sinabi tungkol doon. Agad na inutusan ni Licht na umalis siya sa daan at sinalakay si Higan. Biglaang nagpalit ng pwesto sina Licht at Greed, dahilan para mapahamak si Higan. Samantala, sinaktan nila si Higan at naitulak siya sa pader. Paulit-ulit nilang ginawa ito hanggang sa makalapit si Higan kay Licht at makuha ang kaunting dugo sa mukha nito. Nang mga sandaling yun, naghanda si Licht sa atake, ngunit nanood na lamang siya habang iniinom ni Higan ang dugo niya, na siyang nagpalakas kay Higan. Dahil dito, parehong natambas sina Licht at Greed dahil sa lakas ng impact. Samantala, ibinahagi ni Sakuya kay Misono na tinuruan sila ni Tsubaki kung paano mapabagsak ang isang serve amp, kaya alam nilang sa pagsira sa bagay na ibinigay ng kanilang Eve, mapapabagsak din nila ang isang serve amp. Agad na tinungo ni Sakuya ang orasan na nakasabit sa leeg ni Lily at ginamit ang espada na ibinigay ni Tsubaki sa kanya, isang espada na nagpapawalang bisa sa kapangyarihan ng mga serve amp. Nang makita ang pagiging nasa alanganin ni Lily, nag-alala si Misono para sa kanya, ngunit pinigilan sila ni Sakuya na magkita. Nang mga sandaling yon, dumating si Makuni at ang Serve Amp of Envy para iligtas siya. Sinabi ni Makuni kay Misono na sumama na sa iba habang siya ang kakausap kay Sakuya. Mukhang ayaw na ayaw ni Misono nito, pero napilitan siyang sumunod sa utos ng kapatid. Sa ibang eksena, sina Tatsu at Hu ay nakikipaglaban kay Belkia, na nakaiwas sa pag-atake nila at nauwi sa pagkakakulong ni Hu sa isa sa mga magic box nito. Biglang dumating si Misono at tinanong si Tatsu kung ano ang nangyari. Sumagot si Tatsu na hindi niya alam kung paano, pero nawala na lang si Hu.
Pagkatapos ay pinilit ni Misono si Belkia na sabihin kung nasaan si Hu, pero si Belkia. Sumasagot na ang mahika ay nawawala na ang pagiging mahika kapag nalaman mo na ang sekreto. Pagkatapos nito, hinarap ng mga tauhan ni Tsubaki si Tatsu, na nagtanong kay Misono kung ano ang dapat niyang gawin. Nang akmang sasabihin ni Misono na mas mabuting umatras na sila, dumating ang protagonist na nakasakay sa isang higanteng leon, na si Kuro pala. Pagkatapos, hinarap ng protagonist ang mga tauhan ni Tsubaki, at ang iba ay humanga sa lakas na kanyang nakuha. Mamaya, napagtanto ni Higan na napipigilan na ang kanyang mga kasamahan ng biglang sumulpot na higanteng leon, kaya't napagpasyahan niyang tapusin na sila. Nang mabalitaan na bumalik si Kuro, sa kanyang orihinal na anyo, ang kasakiman ay napuspos ng tapang at sinubukang saktan si Higan, ngunit sinuntok siya ni Higan sa tiyan, dahilan upang mawalan siya ng hangin. Pagkatapos ay hinawakan niya si Licht sa buhok at binalaan na manahimik o kaya'y papatayin niya ang kanyang si Eve. Pinatay niya ang isang sigarilyo sa leeg ni Licht at ipinaalala na maikli lamang ang buhay ng tao. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na bago pumasok si Tsubaki sa kanyang buhay, wala siyang direksyon na paglalakbay sa mundo, nananakit ng iba, ngunit mula nang simula ni Tsubaki na magdesisyon para sa kanya, kaya na niyang pumatay ng walang pagsisisi, dahil sumusunod lamang siya sa utos. Nakarinig nito, sinabihan ni Licht na tigilan na ang pagtatago ng kanyang karumihan sa likod ng pagkukunwari ng pagsasakripisyo para kay Tsubaki. Habang sinasabi ito, gumuhit si Licht ng piano sa kanyang braso gamit ang dugo at tumugtog ng isang nota na umalingaw-ngaw sa katawan ni Higan. Nabigla si Higan, at ginamit ng kasakiman ang pagkakataon para tapusin siya. Pagkatapos, nagsama-sama sina Licht at ang iba pa para mag-isip-isip at natuklasan nilang si Lilac ay nasa loob pala ng kabaong na dala ni Tatsu. Gayun din, hindi pa rin nila alam kung nasaan si Hugh, na kinabahala ni Tatsu. Ginamit ni Kuro ang pagkakataon para pasalamatan ang kasakiman dahil sa hindi siya nito pinatawad, dahil dito niya napagtagumpayan ang pagsisisi na matagal na siyang kinakain. Sumagot ang kasakiman na walang saysay ang pag-usapan ng nakaraan, dahil may gagawin pa sila. Itinanong naman ng pangunahing tauhan kung may pangalan na ba ang kasakiman. Nahihiyang sumagot ang kasakiman na pwede pa rin siyang tawaging kasakiman, dahil kung maririnig sila ni Licht, magagalit ito. Iminungkahi ng pangunahing tauhan na sabihin na nito ang pangalan niya ngayon, dahil mas mahihiya pa ito mamaya. Pagkarinig nito, ipinakita ng kasakiman sa kanila ang kwelyo na may nakaukit na bagong pangalan, Hyde. Dahil dito, nang asar si Kuro, sabi niya mukhang regalo lang sa huling minuto. Sumagot si Hyde na ayaw niyang makinig sa isang taong ang regalo ay isang basta na lang nakuha na kampana. Natawa silang lahat ng malakas, hanggang sa si Lyle, na nanunood pala mula sa malayo, ay hawakan ang kwelyo at sabihin na hindi siya karapat-dapat ngumiti dahil siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga kaibigan niya, at hindi niya ito mapapatawad. Biglang dumating si Tsubaki at sinalubong si Lyle, hinihingi ang kwelyo. Nung mga oras na yon, susugod sana si Licht kay Tsubaki, pero pinigilan siya ni Greed dahil naranasan na niya ang damang-dama niya ang kalungkutan. Dahil dito, ipinagkatiwala niya kay Kuro ang pagbawi ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, tinanong ni Tatsu si Tsubaki kung nasaan si Hugh, at ipinaliwanag ni Tsubaki na ang mahika ni Belkia ay isang kakayahang nagte-teleport sa isang tao papunta sa kahon ng kanyang katapat. Ganoon niya nahanap ang serve amp ng kapalaluan. Ngunit hindi niya sinabi kung ano ang ginawa niya kay Hugh. Nang mga sandaling yon, tinanong siya ng protagonista kung ano ang kanyang layunin sa lahat ng ginagawa niya. Sumagot si Tsubaki na nais niyang tuparin ang kahilingan ng kanyang amo at linisin ang magulong mundo na iniwan nito. Sinabi rin niya na siya lamang ang kagamitang may kakayahang puksain ang mga serve amps. Bigla niyang inihagis pataas ang kwelyo ni Greed at hiniwa ito sa dalawa. Kasabay noon, nakita natin si Hyde na nasugatan, at isang malakas na hangin ang sumabog mula sa kanya, na naging isang bagyo. Samantala, si Licht ay nagpupumiglas ng buong lakas para makalapit sa kanya. Agad na nakipaglaban si Kuro kay Tsubaki para pigilan itong masaktan pa si Greed. Nang mga sandaling yon, nagkomento si Melancholy na noong panahong yon, si Kuro lamang ang nakasalamuhan ng kanyang amo, at tinanong kung nagkwento ba ito tungkol sa kanya. Ngunit, sinabi ni Kuro na wala siyang narinig na anumang bagay tungkol dito. At gustong malaman kung bakit ginawa siyang ikawalong serve amp ng kanyang lumikha.
Nang marinig ito, sinabi ni Tsubaki na dapat sana'y tinanong niya ito noong may pagkakataon pa siya. Sa ibang lugar, nakita natin na sa wakas ay naabutan ni Licht si Grid, na nasa anyong hedgehog, at dinala siya palayo. Nakita rin natin na umatras na sina Tatsu at ang iba, maliban sa protagonist, na bumalik upang hanapin si Kuro. Mamaya, nakita natin si Kuro na sinusubukang kumilos ng iba kaysa noon, dahil pinagsisisihan niya ang ginawa niya sa kanyang lumikha. Kaya sinabi niya kay Tsubaki na gusto niyang maunawaan kung bakit ginagawa ni Tsubaki ang lahat ng ito. Hindi sila dapat nag-aaway, dapat nag-uusap. Ngunit, sumagot si Tsubaki na wala siyang dapat pag-usapan sa kanya, at sinipsip ang enerhiyang sumabog mula kay Grid, at ikinalat ito sa buong syudad. Makikita naman ang maraming tinik na nahuhulog sa mga kalye, na nakikita ng lahat ng tao. Habang hinahanap ng protagonist si Kuro, nakasalubong niya si Makuni, na nagsabi sa kanyang iwanan na lang ang problema sa servamp ng Catamaran, dahil simula ngayon, ang magagawa na lang nila ay maghintay na matapos ang labanan. Pero hindi sumasang-ayon si Maaro dito, dahil ang mga servamp ay mga kasosyo ng mga Eve, at tungkulin nilang sumama sa kanila. Nang marinig ito, natahimik si Makuni at pinakawalan siya. Sa wakas, nakita natin si Tsubaki na nakapalibot kay Kuro, pero biglang dumating ang protagonista para pigilan siya sa pagsakit kay Kuro. Kaya tinuon ni Tsubaki ang pansin sa protagonista. Nang makita ito, nagising ang likas na ugali ni Kuro, at nag-anyo siyang isang malaking leon. Pagkatapos, nakita natin ang iba na nagsisikap pa ring makatakas sa gusali nang may malaking batong nahulog patungo kay Licht. Bigla na lang dumating ang C3 organization para iligtas siya. Pinigilan namin siyang masagasaan, at nakita rin naming napalilibutan na ng mga mangkukulam ni C3 ang buong lugar. Nagkita ulit sina Tatsu at Ha, bagamat nawala ng malay si Ha. Samantala, dali-daling pumunta si Sakuya sa pinangyarihan ng labanan. Nasa bingit na ng kamatayan si Tsubaki dahil kay Kuro, pero pinigilan siya ng pangunahing tauhan. Para mapigilan ang pangunahing tauhan, umatake si Tsubaki kay Maaro, pero sinalo ito ni Sakuya. Agad na umamin si Sakuya na hindi niya kayang pumili ng panig, pero ayaw niyang mamatay ang pangunahing tauhan. Dahil dito, nawala ng kontrol si Tsubaki, at nagtatawanan ng walang kontrol. Kaya't napagpasyahan ni Kuro na tapusin na ito, pero hamarang si Maaro, na lubos na ikinaiyak ni Tsubaki. Nang mga sandaling yon, may bumukas sa dibdib ni Tsubaki. Isang butas ng susi. Kasabay nito, ang sandata ng protagonista ay naging susi, at pinili niyang ipasok ito. Agad siyang napadpad sa isang matandang alaala ni Tsubaki, kung saan si Tsubaki ay malungkot, nagtataka kung bakit hindi siya dinadalaw ng mga kapatid niya, at tinatanong ang sarili kung tatanggapin pa kaya siya ng mga ito. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang Panginoon na walang humpay na nagsisikap na lumikha pa ng mga nilalang na tulad niya, at nag-isip kung hindi ba siya sapat. Isang araw ng tag-araw nang makita niya ang nayon na nasusunog, sinilaban ng kanyang kapatid na si Slow, na pumatay sa kanilang Panginoon, sa kabila ng pagmamakaawa ni Tsubaki mula sa malayo na huwag gawin yon. Mula sa araw na yon, pinili niyang sundin ang kagustuhan ng kanyang lumikha, sapagkat para sa isang servamp ng kalungkutan, nawala na ng saysay ang tiwala at kabaitan. Kaya't nagsimula siyang maglakbay sa mundo at pumili ng mga kasapi na makatutulong sa kanyang plano. Nagsama ang alaala at katotohanan, at nakita ni Tsubaki ang pangunahing tauhan. Bilang isang simpleng taga-nayon, nang akmang sasaktan na siya, hinayla siya ni Kiro palabas doon, at nagsimulang umatake si Melancholy na parang nagpapaulan ng mga tinik. Nakita ito ni Kiro kaya't ipinagtanggol niya ang protagonist at sinabing umatras na ito. Ngunit nanatili si Maaro sa tabi niya, iniilaga ng mga tinik. Doon naisip ni Kiro na ang mga taong nasa paligid niya ang pinakamagulo. Ngunit sa kalooban niya, malinaw na nagugustuhan niya ang isang kasama tulad ni Maaro. Sa wakas, nakarating ang protagonist kay Tsubaki, ngunit sa halip na saktan nito, niyakap niya ito. Napawalang bisa ang lahat ng kanyang depensa. Pagkatapos, si Maaro ay bumalik sa iba, kung saan sinalubong siya ni Masono ng isang malaking ngiti. Nakita natin pagkatapos na si Tsubaki ay nakaligtas sa kaguluhan, dala si Sakuya at ginamo ang sugat na ginawa ng protagonist. Nang magkamalay, may lungkot na humiling si Melancholy's name kay Sakuya na pakinggan ang kanyang huling kahilingan, na sabihin sa lahat ng kanyang mga subclass na mamuhay ng malaya at kalimutan siya, dahil sa huli,
Ito ay kanyang personal na pasanin lamang. Panghuli, makikita natin na ang buhay ng mga servamps at nasa normal na kalagayan na ang mga Eves. Gumagamot pa sila mula sa matinding laban kay Tsubaki. Tapos na ang mga araw ng kaguluhan, at ngayon ay nakatuon na sila sa muling pagtatayo at pagpapalakas ng kanilang pagkakaisa. Bumalik na ang katahimikan at kapayapaan, kaya't nabubuhay na sila ng walang patuloy na banta mula kay Tsubaki. Ang bawat isa sa kanila, na nabago ng kanilang mga karanasan at paglago, ay naghahanap sa abot tanaw dala ang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan.